What's up? What's up? Good afternoon. Good morning. Good day, everyone. Happy Sunday to all of you. We are podcasting again everywhere and anywhere in the world. I won't be mentioning the place anymore. So Obviously. today we are going to talk about generation gap. But before that, we will proceed with our wisdom talk for today. Mama Grace, take it on. For our wisdom thought for today, because our topic is generation gap, I don't know kung related man siya, but ito, no amount of guilt can change the past, and no amount of anxiety can change the future. Mm. True. Okay. So, siguro tayo, Hmm. we all make mistakes and bad choices in our past, di ba? Meron tayong mga na-experience, na bad situation, or yung iba, traumatic pa nga, tapos na-hurt tayo, o tayo naka-hurt sa ibang tao nang hindi naman natin sinasadya, and Hmm. may mga nasayang tayong oras o panahon sa mga maling tao, Uy. o naging selfish tayo, or But naging especially for you ba excessive. to? Yung wisdom para sa kanya. Or may mga bagay tayo mga dapat gawin, pero hindi natin nagawa. Tapos na yun eh. Yeah. Past is Mm. past. Hmm. Everything happened for a reason. And of course, doon naman sa nangyari sa atin nun, for sure may mga natutunan tayo. And what we become, ano tayo because dahil sa mga experience na yun. And for sure, you want to be a better person Hmm. compared dun sa past natin. So, Hmm. hindi makatulong sa atin kung patuloy tayong or iisipin natin yung mga bad choices natin or yung mga mali natin nagawa in the past. So, mas maigi na we continuously um, improve or make a better person than yesterday. And wag natin i-punish yung sarili Hmm. natin dun sa past, sa mga wrongdoings natin in order to be sorry. Hmm. So, if want to make amends sa buhay natin, so first we try to forgive ourselves and also forgive dun sa mga taong na-hurt man natin and move on. So, and be the person that we can be. And yun, so no matter kung ano man yung past natin, how it is bad, it doesn't define our future. So the choices and action we make today will ultimately define who we will eventually become. So make the decisions to learn from our past and apply it into the present. So para we can live the life that we were meant to be. So, or want to, we deserve it naman, di ba? So, live in the moment and don't worry about the future. It is not yet come. What is meant Mhm. to be will be. Meron akong binasa kasing libro, yung kay Eckhart Tolle, yung The Power of Now. Hmm. Yung libro na yon, sobrang ano siya, timely. Sa kahit anong age ka pa. Kasi nga kumbaga parang yung kahapon minsan hinahunt pa tayo yung mga bagay natin hindi natin nagawa, yung guilt, yung mga tao sa nakaraan. Pero again, parang yung nakaraan kasi has no power with kung ano ngayon na. Wala Hmm. nang magagawa eh, yun na yun. Exactly. And then, yung sobra tayong, that's correct, masyado tayong anxious sa kung ano yung kinabukas. We always look forward dun sa bukas. Future. Pero nakakalimutan mo na namnamin kung ano yung ngayon. Yes, Kasi correct. yun yung essence ng libro eh. Kuma Mm-mm. parang mula nung nabasa ko yun, it's like anything na ginagawa mo, spend time. Kasi nawawala yung essence, tsaka yung sarap nung ginagawa mo, naghihinunuli ka lang, naglalaba ka lang, yung tipong even nga yung pag halimbawa, nag-i-scroll ka lang, kung time mo para mag-scroll, then enjoy it. Kasi minsan nag-i-scroll tayo, Mhm. parang minsan nagigilty tayo, ay naubos na naman yung oras ko ng kakascroll. Wherein, Mm-mm. kung nakatakda talaga yun na mag-scroll ka, then at least, you savor the moment.
It's me And then time. kasi, Correct. oo. Kumbaga parang, yes, yung mga ini-spend mo sa mga oras na being alone, you're not doing anything. Actually, that's therapeutical also. So, what I mean is, kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, make sure na yun talaga yung dapat na gawin mo at that moment. You're not stealing that time from other things na kailangan mong i-prioritize. However, you also have to remember na may mga obligasyon tayo and upon doing so, may mga bagay rin tayo na kailangan natin ng medyo parang recreational or pleasurable. Kasi Yes. that way we can find the balance. Mm-mm. Hindi tayo mababurn out. Kasi we always parang doing things na lang because we need Mm. money, we need to provide. Talagang mababurn out ka. Wherein, kung meron kang leisure time and you are enjoying it, even na yung aso ko nga, every time na lalabas kami, I made sure na talagang quality time namin yun ni Chadi. Kasi kahit yan ay aso, may pakiramdam yung animal na yan. Kumbaga Mm. parang ibinibigay ko yun. Kumbaga parang yung focus ko nasa kanya, yung time ko sa kanya, hindi ako magdadala ng phone. Titingnan ko lang siya kung ano yung tinitingnan niya, ini-sniff niya. Kasi that's my time for Mm. him. So, Yeah. Me time yun. I mean, yeah, that's the essence of yung power of now. So, I recommend basahin niyo yung libro na yun kasi talagang ma-enjoy niyo yung kada gagawin niyo. Even yung pagpupo ko sobrang enjoy ko yun kasi time ko tong magpupo. Exactly. Pasintabi, Oh, pasintabi sa mga na Yung kasi kapag time mo ka na personal anything na nagbibigay sa ng kaginhawahan. hindi ko alam kung age ba yan eh. Kasi parang ngayon kasi parang sinisavor na natin lahat yung moment eh. Yung sa Yeah. ngayon. Exactly. Simplest things. Yung lahat, Yes. sabi mo nga, pagpupo lang, tuwan-tuwa ka na. Which is true. Di ba? Nagiging common na ngayon. So, hindi ko alam kung age ba yan. But anyway, um, this one, di ba sabi nyo nga kanina, it's very timely, which is very timely. Kasi parang an hour ago lang, may sinabihan ako ng ganitong mismo. Ang sabi nga daw, meron na daw nilalabas yung ex niya. Ganyan. Ah. Sabi ko, why are you looking back? Sabi ko, ayan ka na naman eh. Yung isa, moving forward. Ikaw, pabalik. Sabi ko, wag kang bumalik sa kanina. Hindi pwede yun. Hindi mo na Mm. mababalikan yun. Yan na magiging unfair sa'yo. Kasi yung isa, is moving forward, ikaw pabalik pa rin. Nasa kanya pa rin yung thought mo. So parang doon lumalabas yung unfair. Kasi Grace, balik tayo dun sa yung sa wisdom thought mo kasi 'di ba iyan kasi parang continuously worrying about something in the past or yung parang something that already happened. Wala namang mangyayari, it will not change anything or fix anything. So tapos hindi pa rin, tapos it will not give you peace of mind kasi nga isip tayo ng isip. Mali ba yung nagawa ko? Yun nga sabi mo, parang nasayang ba yung time ko? Kasi nag-scroll lang ako. Which is hindi, kasi nag-enjoy ka naman. So parang kung babalikan mo ng babalikan yun, that will not give you peace of mind. And same thing, if you're worrying about the future naman, on the other hand, ganun din. So it will not create what you want in the future to be. So parang sa atin, live by the moment, live kung ano yung meron ka ngayon. So yun yung like kong sinasabi dun sa kakilala ko. Sabi ko, ang focus mo ngayon, ikaw move forward. Patalikod ka eh. Naglalakad ka pero Mm. patalikod ka. So, how can you move forward? How can you be happy na lagi ang tingin mo patalikod? So, madadapa ka na naman yan. So, ang bottom line is, whatever you're doing, i-enjoy mo kahit ano pa yan. Huwag ka nang tumingin sa kahapon, sa susunod, enjoyin mo kung ano yung ngayon. Kaya nga tinawag yang present, di ba? So, It's it your is meant gift. to enjoy. Oo, it's a gift. Yeah, Namnamin mo kung ano yung nasa harapan mo. Kung kailangan mong makasama magulang mo, namnamin mo, kaibigan mo, namnamin mo. So, exactly. this way, you will learn really how to enjoy every little thing sa buhay mo. That's So, true. eto ang aming wisdom thought for today. We will now proceed sa aming main topic, ang generation gap. Hey, Our guest will be ang ating mga second timer, mga suki, Jonathan Harin and Rona Valle Cruz. Generation gap for some, ano ba yung
differences. Ano ba yun? Bakit ba nagkakaroon ng generation gap? Ano ba yung paghahati-hati? Hindi ko alam yan. Hindi, mag-start tayo dun sa mga parents natin, which is yung mga baby boomers. Ito yung Yeah. mga anak noong 1946 until 1964. Ito yung time na yung birth rates around the world nag-spike because that is after the World War II. So damihan. nagbanatan kasi nga wala nang Umuwi restriction. na. Umuwi na yung Okay. mga soldiers. Kaya, Padamihan Okay. yan no? Feeling nila naubos yung mga Filipino kaya nag-produce. Yeah. Tapos Okay. World War II eh. So, yun nga, mga Okay. baby boomers, yun yung mga parents natin. Then, sumunod na yung Generation X, which is yung from 1965 to 1980s. So tayo yan. Parang Tayo yan. na Okay. tayo doon. Generation X. Tayo yung mga latchkey generation. Ito yung mga time na parang we were often left unsupervised tayo. Ito mga bata na Yeah. kahit na Kaya pala? pwede mong iwan sa Yes. Kasi dumating yung mga magulang nila after work, di ba? Tayo okay lang kahit Correct. maiwan. Correct. Okay. And then sumunod na yung mga millennials. Ito yung mga Okay. pinanganak noong 1981 until 1996. So dito na nag-start yung mga digital natives technology. So sila yung mga Okay, yes. naging part na yung technology for their everyday life. Sumunod yung Generation Z, which is Yeah. yung most racially and ethically diverse generation. So parang Ethically sila yung diverse. socially minded. So, Oh. yun. So, from 1997 to 2012, sila yung Yeah. mga Generation Z. And then yung Generation Alpha, which is yung latest, mga 2013 until 20, Onwards. yeah, onwards. May first question, may tanong ako. Sino naghati-hati niyan? Wala lang. Pin lang namin. Si Miss Grace. Si Mr. G, Mr. Google. Sinong nagdesisyon na ganitong hati ng ano? Ba't hindi pa tayo isinama doon sa millennials? Di ba? Gen Z Alam tayo, mo matanda. Gen Oo. Yun ang 1980, napaisip ko eh. yung cut-off. Oo. Oo, malapit na tayo eh. Nakat ng Although, millennial eh. actually, ang Gen X masyadong mahaba. Makikita mo, 1969 Yeah. to 1980 yan. Masyadong mahaba siya Correct. talaga. So, mas Ano? marami tayo. Sana Mas inawas Kada. na lang Yeah. para medyo... Masarap So, sa pakiramdam, no? Sige, before we start, meron muna akong konting quiz. Para makita natin yung yung adaptability natin on yung common wala, lingo. na-questionable na yun. Kanina nga, hindi nila alam kung saan kailan sila to talagang nagtiti. well improved na ha. Oo. Yun natin. Well research. May Hindi pa-quiz. masyado. Pascan po itong QR code para we can join the game. Katuwaan lang naman to. Parang it's something that parang makita lang natin yung adaptability natin and yung Gen Alpha or Gen Z na lingo. Wala na. May question number 1 na. Hindi ako sabi. Teka lang. Ayan. What's your question? Ganon? O G, anong meaning ng G sa mga millennials or sa mga My gosh, go! Wait, Ano ba yan? Sasagot pa lang ako eh. Wala. 10 seconds lang yan. Sorry. Oh my goodness. O sige na, Sorry, sorry. naman yun? Take away na Next. yun kasi G is very common naman na ginagamit noon pa. Ang nakikita ko lang kanina, kulay at saka yung shape. Wala akong nakitang go, ganun, saka Sige, basahin Gibo. ko. Basahin ko para sa'yo yung Gen X dyan. In 10 seconds. Babasahin ko para dun sa boomer. Okay, next please. Lalo na pag hindi nakakabasa na ng letters. O, wala kayong score lahat? Wala kayong score Hindi lahat? na kami umabot. Ano ba yan? 10 seconds lang yan ha? Okay. Sige, anyway, that was a Next. giveaway kasi G is very common naman na ginagamit. Like G is go or game, di ba? Okay. Sige. Next. Competitive pa Question naman number ako. 2. Number 2 is bet. When you say bet, ano ibig sabihin sa mga millennials? Bakla!
Red is Bet. like, yellow is Aha. okay, blue is paano between. paano ka-count yung answer ko dito? Kakount siya. Mukhang ano. Incorrect Click ako. ko. Oh my Mali goodness. ako. Of, Bet. oh, F. Uy, Okay. bakit naging okay yung bet? Di ba like yun? Yeah. Bet ko yan. Sa Gen Alpha, sa Gen Zs, bet is meaning parang okay. Ganun siya. Kasi before, Bago feeling na? ko, ang bet na alam natin is yung parang gay lingo na, ay, bet. Yes. Oo, like. correct. Excuse So, me, sa- ako sumagot ng okay. So, alpha ako. Hoy, O, di wala. ikaw na lang malamang. Bakit hindi ka naka-check? Walang nakatamang sagot. 3 Wala, lahat sa akin. 0. Hindi umabot yung Ewan sagot ko. mo, I think. Pipindutin mo rin kasi. Ganun din yun. Boomer, Click ako ng click ng okay. obviously hindi. Select mo. Ha? Sa color, dyan sa phone mo. Ang isa-select mo. Puta sa Palagay phone ko- ba? Kung sa quiz na to, isang oras na aabutin. Ay, ayan, bagsak agad tayo. Alam ko naman, no? Sagot. Sandali. Sagot. Pinag-log in ka sa phone, pero hindi ginamit yung phone. QR code yan. So, nanganganya. No one said it would be easy. Puta. Saglit, yung pagkakareklamo, boomer na boomer, ano? So ako sumagot nun. Na-excite na ako makascore. Anto, ba't wala pa rin score? Kasi mali nga kayong lahat. Tapos Mali isa, na kami. sumagot Oy, lang. Gapin, 7-1. Oo. Teka, 6-7. Gusto kong picturean to na yung ano pa lang, pangalawang question na wala pa rin nakakatama dito sa mga Gen X na to. Saglit. Wag ka makahusga. Audible ba ako? Yes, you're Yes, you audible. are. Okay, Yes. sige. Hindi ko lang kasi nakikita yung sarili ko sa sa Green. Ang dami mong nagtatampo ako kasi problema. kayo lang yung nakikita ko eh. Ang Tapos yung problema sarili mo ko sa hindi ko hearing, nakikita. sa vision, ano to? Boomer. Ang dami ng problema. Hindi, I wala find pa it tayo unfair sa ano. lang. Wala pa tayo sa debatable discussion. Nagpapahalata na tayo. Relax Oh lang. my. Ay, saglit Oh, ha. come on. Get to mag-away yung sa panggenge, yung mga may edad ano. True. Alam mo, inis. Oh, next. Wait, Okay, tingnan mo yung cellphone mo na Next yan. is when you say Meron na. W. W, what does that mean? Red is win, yellow where, and blue is whatever. Hala? Oh my. Ay, mali ako. Ano ba yan? Pucha, incorrect ako. Sabi ko whatever. Sabi ko rin, whatever eh. O nga, we. Hoy, Wala. Win? Tama. sino sumagot Bakit ng win? win? Oh, Bakit win? Win. Winner. Winner. Yung mga- Actually, mga win. anak Double mo eh. is double. Ay, Kasi pala ang yun. Damn it. advantage, may anak siya na ano ba, ano ba siya, Gen Z or Alpha? Alpha. Hindi, Gen Z. Gen Yung Z. bunso ko. Yun, Oo. yun nga. Lahat So, sila nanggaling Gen sa Z. kanila is W is Mm-mm. win, and tas yung L Ah, is yung blue. doon. Ganoon. Oo. I Sorry know. naman. Unfair talaga. Unfair talaga. Whatever. Ako nga, we. Okay, next. Exciting to ha? I know. Ayan. Wow, 697 agad. Okay, next. Laki. Pwede ba i-cash out yan? Woke. What does that mean? Woke. Red is aware. Yellow is strut. Blue is not sleepy. Woke. Tama na to. Ay, correct ako. Yes. Uy, tumama. Oh, Sino sumagot ng not sleepy? ako. Pagdating talaga sa tulugan, ikaw. So, woke is something like you're aware. Actually, nung sinabi lahat sa akin to ng pamangkin ko, hindi ko rin talaga alam. Pina-define ko pa sa kanya. Ano Okay, dyan sa layo. woke? Anyway. Wake up. Oh, woke up. Oo. Ang I dyan, know. ang Tagalog nila dyan ay mulat. Mulat. Mulat? Correct. Yeah. Yeah. So, meaning you're aware. Ganon. Yeah. Next. Uy, may score na ako. Yes. I know, John, ha? Giat. Ha? Ano yan? Ayan. My goodness. Red is smelly.
Yellow is big butt girls. Blue is pimple. Pwedeng manghula. Uy, my God. manghula. Ganun What the naman hell is talaga. this? Hindi gumagana yung common sense ko. My goodness. Actually, Boomer. hindi Oh naman my. common sense yung... Woo! Big Wala, butt. hindi ako naka-score. Pimple din Diba, sagot mo eh. serious? Not Oh pimple. my. Kasi nagyawat, Ano ganon. Oo nga, pimple din sana isasagot ko eh. Oh my. Yet for them is parang girls, ano ito? Big Girls butt. your ass, Parang parang ano, height. So, Betty something Boop. like big butt. Big Ganon. ass. Oo. Oo. Ano ba yung mga pamangkin mo? Nasaan? Nasa Michigan? Ano ba yan? Promise. Uy, unfair yung Nanonood mga, sila. mga words na ginagamit mo. Ano unfair? Unfair din for me. Dahil di ko rin alam to. Kasi kung ako yung sumagot, parang I'll probably get one. Yung G lang ano ko dyan. Rona, make sure na walang bumubulong sa'yo dyan, ha? Wala ah. Okay, next. Next. Just go question 6 Sus. kasi. Sus! Suspicious. Super. An expression. Pucha, hindi ko na talaga alam kung tama ang isasagot ko eh. Oo. Red is Ay ko lang. suspicious. Yellow is super. Blue is an expression. Ay, May incorrect give up. ako. Oh my. Sus is actually Uy. parang sus. Ganon. Suspicious. Parang ganon. Okay. Parang something like to point out other players who don't believe. Or parang impostor. Ganon. Uy, Mama Dan, na-stress Ano? na ako. May ano ka na? Competitive Sir Jup eh. Dapat May anxiety na. Hoy, alam mo ba't ako na Oy, correct ako ha? na-stress? 794? Oo nga. Kasi siya yung feeling ko, tumama. bilong ako sa na to eh. Sa generation na to. Wow. Really? Ano na? Ah. Saan ba? Ang daming apila ni John. Oo nga, pasensya na kayo. O sige, habol. Tingnan natin. Patunayan natin sa next. Kung alam ko lang na may ganito, ano yan? RS. Yung hula ko, di man lang Red. magkaano? Reserved. Yellow is okay. roses. Blue is relationship. Oh my. Uy, I'm may Mahina sure naman tumama. ako. after this, gagamitin niyo yan. Ito naman ano ko lang. Napanood ko lang. RS pala ang tawag dyan. Relationship. Sa relationships. Oh, shit! Sabi nila parang kasi kapag pumunta na kami sa RS, anong RS? Pwede namang relationship. Just me yun. Dapat may hint. Hayaan mo na kasi naman dati tayo merong MU. May gano'n naman tayo before. Yeah. Ay, ba't ganun? Hindi ako makascore. Si John. Height. Red, extremely mad. Yellow is claustrophobic. And blue is can't breathe. Ayan na naman. Incorrect na naman ako. Extremely mad? Yes, extremely mad. Paano nangyari? Rona, huwag mo sabing tama ka na naman. Yan, medyo alam ko yan. Extremely mad talaga yan. Oh my. Sige, Ang paka-explain tight na. kasi nung araw, gipit eh. Alam mo yun? Gipit. Well, ngayon pag sinabihan ka pala tight, galit. Hindi, Galit. tama. Oh my. Kasi magagalit ka talaga pag sobrang gipit ka na eh. So, nag-evolve. Napuprostrate talaga ako. High key. Okay. Kailangan na perfect. Aiki. Red is very obvious. Okay. Blue, singer. Yellow Sana is tama loud. ako. Wild guess to. Yan naman Puta, ako. incorrect. High key is meaning you're very obvious for them. Kumbaga parang, Okay. Ako naiinis na ka. sila may mga tinanong mo na yan. No, makes sense Nag-iimbento. nga naman. Hindi ko rin gets. Pero parang high Hindi key, tama. that you're, Yeah. yung parang, ka, nangingibabaw, ganun. Opposite of Loki. Low-key, correct. Oo, that makes Oo. sense. Low Low-key. key, sige. Okay. Yeah. Syempre, bilang singer, Bilang singer, ah. Ako nga bilang music teacher di ba? Yes. Oh my. Oo nga, no? Yes, isa na lang. Perfect na ako. Wala akong tama. Grace! Next. Last. Oh my. Last Pang third honor lang ako. Ano ba yan?
Please. Freeze? Yeah, medyo narinig ko na yan. Breeze, Yung balita. red, yellow is Oo, risk, nanood ako ng balita. Tama blue ako! is Yes! charisma. Okay. Hindi ko alam din. Puta, di ba ako Yes, nasagot I na am wala na agad? correct. Charisma? I am correct. Yes. Oh, zero. It is charisma. Yes. Napanood ko siya sa balita. But ano Kung hindi mo pa napanood, ah. Oo, yeah. Kasi ano siya, parang newly added sa sa anong dictionary yan? Sa Oxford Dictionary. Yeah. Oo. Kaya napanood ko siya sa balita. Buti Or na lang something, nanonood ako oh. ng balita. Oo, attractive. Wow. Si Rona, adapt na adapt. Diba? Andap na. Uy, Oo. third ako. Uy, Zero second. ako. Congrats. Wow, may spotlight pa yung May spotlight? number one. Wala, pwede ba itong Okay. may cash in ba to? Hoy, perahin niya, Oo nga perahin niya. eh. Oo, ano ba yan? Dami Uy, niyo. 1,418 yung sa akin ha. Pag wala akong na-receive sa Gcash ko later, nako, sinasabi ko sa inyo. Ay! Yan, galing. So actually, sobrang dami Nice siya. try. Nung research ko, sobrang dami na, din. Hindi ko alam yung Gen Z, Gen Alpha, parang sobrang layo nung mga terminologies nila dun sa real meaning ng mga Okay. Oo, hindi O ko... sige, ganyan na rin lang naman. Pero let's mag-free throw tayo. Sige, Yung mga go. alam ko, sige, ano ibig sabihin ng egul? Huh? Lugi? Egul? Lugi. Tama ba? Lugi? So, ano yan? Parang Gen X, ano yan, ano? Now, sila Jerry. Talaga ba? Yes. Meron pa. Oh, ano yung OMSIM. Mismo. Mismo. Yes. Imagine. Hindi mo, binabaliktad lang kasi siya. Binabaliktad. Oo. Even yung Gen X, meron na tayo actually, may sarili na rin Oo. tayo before, di ba? Yung mga Jeprox, mga ganyan, mga Sobrang luma. Oo, pero mas matanda yun. Sa ating galing yun. Pero, you may be right na noong panahon natin, may ganyan din. Kaya lang na. kasi, parang yung sa atin kasi noon, may common sense. Alam mo yun, madali mo siyang magigets kasi gagamit ka na ng common sense. Yun na yun, parang ganon. Relate mo kagad. Oo. Intindihan Ngayon mo. kasi, parang hindi eh. Ginamitan ko lahat ng common sense yung questions. Galit na naman siya. Walang tumama doon sa common sense ko. Totoo. So, out of this world yung kanilang mga Clear kasi. Yes, Doon sa yung high, Relatable. yung high key, it makes sense. Yung high key, it makes sense. Makes sense yan yung Aiki. Diba? Oo, pero kasi parang siguro sasabihin ko sa Gen X, medyo pero- tayong bawang yung konyo, which is Yeah. Spanish. Kinuha Yes. natin sa Spanish, Yes, diba? merong naman. Kung make sense, ganon. Oo, Burgis. Kinuha natin sa bourgeois, diba? Yeah. Yung kanila talagang wala no? Gawa lang. Hindi talaga. Actually, wala talaga. yung millennials, somewhat merong makikita mo yung meaning dun sa millennials. Pero pagdating ng Gen Z at Alpha, parang di mo malaman kung meron pa silang vanilla girl. Meron ako narinig gano'n, parang pag sinabi mong vanilla girl, something like very high class, yung gano'n, high society. Parang sa doon, may it girl. Merong vanilla girl, may ganyan, something gano'n, may preppy. So, ang dami nilang actually term na meron pang sinabi pamangkin ko, wait lang, nakalimutan ko. Natin alabang girls. Yung mga gano'n, diba? Kasi Alabang. baga may evolution din on the terminologies, diba? Meron, parang yung, diba, meron parang millennial is bro. Tapos ngayon, yung nag-evolve na bra. So, nag-evolve lang. Yung, before naman, pare sa tapos yung medyo lumaluma repa pips, yung mga hippie, diba? So nag-evolve din yan, chikot or ride na sa ngayon, or I'm not sure kung meron pang mas modern way to say that. So ang daming hitch, yeah. Yun, so ang dami. Teka, meron gusto kong may question ka na naman? May pag-games ka na naman? Gusto ko lang kung alam niyo ito, Delulu. Delusional. Oo, Delulu. Ano alam? Ikaw ba to? Excuse me?
Ma-share ko lang ng konti lang. Ngayon na lang. Sige, nagtatampo na ako. Bye! Ganyan nga yung may edad na, matampuhin. Tawag na to? Hmm. Kasi ako na mga high school ngayon sa Facebook. Oh, Yung mga post nila, hindi ako makarelate. As like, in, meron nga akong ini-screenshot na isang post in preparation to this to in sige this nga. podcast. Tingin. May sabi niya, bakit SO ako sa Makabayan? I literally read Noli Me Filibusterismo. Anong naintindihan niyo? SO? who gets yung SO? Pero, Bakit SO ako sa Makabayan? I literally read Noli Me Filibusterismo. Okay, pero ni-shorten niya lang yung Noli Me Tangere tsaka Yeah. Filibusterismo. Oh, yeah, that's given. Pinagsama niya. Pero stuck ako sa SO. Ibig sabihin ng SO. So, pang 11 na quiz to? habol daw siya eh. Ayaw mo I don't pumayag, know, di ba? right? Hindi tuloy ako, hindi ako makapag-react. Kung Kasi gusto ko alam, mag-react. Kasi hindi ko maintindihan yun. Comment. So, comment ka na lang Hindi ko na tinignan yung comment Kasi talagang sabi ko, anong ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Ano ba yun? Subject ba na Makabayan? Kasi alam ko ngayon sa high school, walang Makabayan. You mean, binigyan mo kami ngayon ng problema na iisipin, tas wala kang sagot? Bakit hindi? Maghintay ka, tinanong ko yung anak ko. Chinat ko pa, ha? Ayun. Wala, Wait lang. SO. Anong meaning ng Waiting SO? Well, don't guess, know. ano yung Based sa from your palagay ninyo context. SO? Wait, spaced out? Yeah. Oh, yes! Oo nga, space out. Okay, pwede. Ano Kaya yung muna, statement How did you niya? learn it? I-confirm natin. Ano ulit niya? Yung statement niya? Kasi medyo SO ako. SO. Sa Sa Makabayan. Makabayan. Parang lost ako, ganon. Yes, Ano ba? oo. Or hindi Pwedeng, siya woke, red. hindi siya Hindi involved. siya woke, correct. So, pasok ipopost na ba ko, tayo dun sa... NBBST KSY. Tapos yun, nabubwisit ako sa inyo. di ba sa kanila naman yung mga tipong mga NGL, mga ganun What's sila. NGL? What's NGL? Ano nga ba yun? Parang something na, not gonna lie. I'm not gonna lie. Akala ko magalit. So parang BRB. Oo. Ganyan. Okay, not gonna lie. Ang hirap ngayon, lahat na lang ina-abbreviate Alam mo yun? Sa dami nang iisipin mo, pati tuloy yan. Kailangan sumabay. Kaya nga ang hirap. For a time, dinaanan ko rin yan kasi masyadong madami abbreviation yung mga anak ko. Yes. Pikon ang lola mo, yung mga biruan namin, sabi ko, ba't di ka mag-a-adjust, di ba? Ginalit ko, IMLTHO. Ano yun, May? Mali ka. IML, ano ba yun? In my opinion. IMO lang yun. In my honest opinion. IMLTHO in my less than honest opinion. Okay. Medyo sinungaling ng konti. Oo. Bunwisit ko sila. Dami-dami yung alam. Di dagdagan natin. Correct. Hindi, grabe, no? In my opinion lang yun. Hindi. Hindi, yan yung napansin ko lang. Kapag yung mga kabataan ngayon, if they see you na hindi mo sila ka-vibes or hindi kayo ka-wavelength, parang i-compartmentalize ka nila as somebody na wala to. Parang hindi ko, kasi may sarili silang mundo. Masyado silang present na yung personality namin is celebrated. We are entitled. Hindi lang namin inaamin, but we are. Kumbaga parang kapag may pinag-usapan at hindi kayo tipong na-catch mo agad kung ano yung meaning nila or essence of it, nilalagay ka na agad dun sa, wala na to. This person is behind my generation. Oo, nilook down ka na. Kasi that's what I felt with Jelly Ginagamay niya kung level, the way with the lingo also. Kapag hindi kayo magkapareho at hindi mo nagigets kung ano yung kasalukuyan na meron sa
ano nila, parang out of ano ka. So parang ang tendency ko is, hindi ako makikiano kasi parang may posibilidad na baka magkaano kami nung pamangkin ko kasi hindi ko gets yung mga trip nila ngayon eh. Oo. Actually, naintindihan kita, yung hindi ka lang out Yes. of place eh. Kung baga, ano ka Yes. pa rin, degraded ka, parang parang Yes. ilo-look Yeah. down ka kasi hindi ka nga makasabay. Yeah. Parang Yes. ganoon. Ang Kumbaga tanong, parang, ginawa ba natin yun sa mga matatanda sa atin? exactly. Hindi. Nung time natin, na hindi sila Hindi kasi makasunod sa atin. feeling ko kasi ang term nila before, parang alam lang natin kasi parang medyo parang old terms lang, yung ganon. Hindi naman. Siguro kasi, di ba yung mga kabataan kasi ngayon, parang yung sense of belongingness. Yes. Yung language kasi is part of it. If you cannot adapt with the language na meron sila, parang out, yun nga, sabi niyo, parang wala, out ka. So parang meron Yes. silang ganun sense of belongingness. Oo. Doon na-realize ko ngayon, siguro nung araw, ang difference, yung gap natin, hindi on that terms, kung hindi emotional. Kasi 'di ba sabi nga, kumbaga ang ano natin nun, hindi niyo naintindihan yung nararamdaman namin. Parang something like that, 'di ba? Nung araw. Sige, i-play ko Parang nga hindi yun. sila Oo nga no. ganoon eh. Ngayon iba, hindi lang yung nararamdaman actually yung sinasabi nila na parang hindi ka makarelate sa kanila. Hindi lang yung Oo. nararamdaman nila, kung hindi yung the whole thing sa kanila. Hindi nyo kami naiintindihan. Oo, ganoon. Well, kaya nga tayo nagkakaroon ng discussion para maintindihan natin, di ba? To strike the first question, when was the first time you felt generation gap? Ako Ikaw hindi ko bilang siya guro ko. actually na hindi ko siya Weh! Hindi mo na-feel? Hindi ko na pinpoint kung kailan talaga. Pero kasi for a time na wala ako sa academe, pero nung pagbalik ko sa academe, parang doon ko mas naramdaman. Kasi nung nagtuturo ako before, yung last na turo ko bago ako magka-Bell's palsy, that was 2018, dito sa may Abad Homes. Feeling ko nakaka-relate pa ako sa kanila eh. Parang ganoon. Pero nung pagbalik ko ngayong 2023, after 5 years, naramdaman ko talaga. Tapos grade 7 pa yung unang tinuruan ko. Naku. So medyo ramdam ko talaga na parang ang laki kasi nung gap. Kasi kapag nagtuturo ka continuously at yearly na meet mo yung mga bata, somehow makaka-relate ka eh. Kami as a teacher. Kasi ano ka immersed Kumbaga, oo, yeah. Totoo yun. Kaya hindi mo mararamdaman agad yun. Pero yun nga, nung na-away ako for a time sa sa ang burgis mo doon nung na-away ako? Iniisip ko nga kung tama yung grammar ko. Na-away. Grabe Pinagsama-samang burgis, konyo, alpha. So, konyo, well, bakit? no? Diba? Na-away. Tax lang yun. Ibig sabihin, ayan, gusto kong i-share to yung term na sax. Kumbaga parang, hindi ko tawag nito. Sa mga bata kasi ngayon, yung sakto. Okay. Oo. Hindi ko siya masabi kasi ang alam ko sa isip ko, it's bad. Yes. Oh, yeah. Yeah. They can easily say it. But they don't Sax lang po. But, pero walang they understand iniisip siguro na, Oo. Pero ako talagang hindi ko halos mabitawan yung term. Kasi nga, baka ma-misinterpret ako, mag-guidance pa At ako. makasanayan mo. Oo. Doon papasok yung gap. Yes. Oo. So, yun, ngayon ko naramdaman talaga. I don't know kay Miss Rona kung paano niya naramdaman yung Hindi, actually, totoo din yan. Kasi actually ngayon, this is the first time na ang 4 na generation ay nasa isang workforce. Yes. Nandito na, ang 4 magkakasama. So, nung kasama natin ang boomers, Gen X, millennials, hindi mo pa ramdam eh. Hindi mo pa siya ramdam. Kasi yung millennials, medyo sumusunod sila sa atin. And maraming dahilan. Kasi, blended pa. O, kasi alam mo naman, ang generational gap kasi na sinasabi, yung generation na category is galing dun sa shape ng environment na you grew up with eh. Diba? So, and then kung ano yung mga, parang tayo, 90s, diba? Tayo talaga yung nagsimula, and
industrial pa tayo. Kumbaga, hindi pa information technology noon eh. So tayo, um, medyo hindi madali ang pagkuha ng trabaho dati. Correct. Nung pagka-graduate natin, hanap tayo ng trabaho. Nung nag-stick tayo sa trabaho. Yung ngayon kasi, andyan lahat ng trabaho. Ang dami, di ba? So, doon ko siya na ramdaman lang. Yung ngayon, yung ngayong Gen Z na nasa workforce. Although, hindi ko naman sila mabiblame. Kasi very transformational na ang dating ng, alam mo naman, napaka-liberated na rin ng natin, di ba? Progress na talaga. For one is, hindi na sila fan syempre ng 8 to 5. Hindi na sila fan ng nasa office. Ano na yan? Hybrid na talaga. Work from home, and then you do not measure or you do not inspect, you do not measure yung inspection mo sa kanya kung ano ginagawa niya. Ibibigay niya lang kung ano yung na-expect mo. Yung parang ganon. You don't have to see it. Ibibigay niya lang. And he values, masyado nilang binavalue yung time nila. Yun yung difference. So, doon ko lang siya naramdaman. Kasi kailangan mag-adjust din ako kasi sanay ako nang lagi nasa office. Sanay tayo ng, di ba, 8 to 5, 9 to 5. I mean, sub-sub sa trabaho tayo yun Sub-sub sa trabaho, correct. And sila, yung Gen Z, unang-una, hindi na ako makarelate dun sa kanilang, syempre, yung kanilang mga lakad, di ba? Iba na. Work-life balance. May work-life balance talaga sila. And then, yun nga, pagdating sa trabaho, iba mo siya i-coach. Hindi mo siya pwedeng, kasi ako, very straightforward ako pag sinabi kong isulat mo, wag mo na uulitin, o ganito. Basta may, isulat mo, ano ulit ang gagawin mo? Okay, ano nga ulit? Di ba? Ganun tayo. Hindi na siya pwede sa Gen Z. So, sa Gen Z, mas tataas ang turnover ng tao mo. Iiwanan ka talaga niya pag difficult. Turnover talaga, oo. And wala namang problema. Okay naman siya. Kailangan mo lang mag-adjust ng konti. Hindi mo naman kailangan makipaglaban eh. Kasi ganun din naman yung talagang kailangan nyo mag-coexist eh. Ba't ka naman makikipaglaban, di ba? So, and ganun na rin naman. Ang problem siguro, tayo dati ang nag-a-adjust dun sa nauna sa atin. Ngayon, ikaw ang mag-a-adjust sa mas bata. Yes, Well, we are sandwich. Nag-adjust na tayo sa pinanggalingan, mag-adjust din tayo rito sa mga sumusunod na bata. Oo, yun. Totoo naman yan. Although, siguro dahil nga iba-iba nga kasi, iba-iba. Alam mo yun, yung boomers kasi, talagang sobrang nagtrabaho yan sila. Yun yung iba kasi yung need nila sa need natin. Yes. Yung need nila dati is yung hierarchy of needs, 'di ba? Yung kay Maslow. Ang need nila is safety, money, law, security. Yun ang kailangan nila that time. Shelter. Tapos, parang yung mga nung Second World War, ang need nila yung pinaka-basic, yung food, Sex. air, Ay, drink, mali. yes. Hindi, tama. Kasi wala sila noon, di ba? Kasi nga nasa war. Nasa war, oo. Tapos nung tayo, yung panahon natin, ang need natin noon is love and belonging. Kasi walang mga magulang. Tama si Grace, walang magulang natin. Sila yung unang nagtrabaho, ang mga babae. Sa workforce. Yes. Before us, ang mga lola, wala. May single mom na noon. May single mom na, di ba? And then ngayon kasi, the only difference is, yung mga bata ngayon na Gen Z sa workforce, meron na silang, nandyan na yung air, food, shelter. Di ba? Nandyan na yung security. Nandyan na yung money. Isama mo rin may wifi, hoy. Kasama na rin yan kaya nga, may wifi, di ba? Nandyan na lahat. May belonging na rin sila. Available na lahat. Oo, ang dami. Ang dami na nilang kaibigan kasi nasa internet lahat. Sumunod naman, yung mga, meron na rin silang recognition. Wala tayo niyan dati. Grabe, mamatay ka na nakaaral, di ka pa rin maging valedictorian. Di ba? Ngayon, may gulay, walang bumabagsak. Totoo. Lahat with honors. So I think, bottom line yung sinasabi ko lang, kaya tayo nagkakaroon ng kaibahan. Kasi tayo before, meron pa tayo hinahanap. 'Di ba? Meron pa tayong kailangan, may iba tayong priority. Sila kasi ngayon, iba rin ang priority nila kasi nasa kanila na lahat. So ang priority na lang nila, fulfillment nila sa sarili. Yes.
di ba? I think, Yung ano nila, yeah. validation. Yan naman yan eh. Validation ang pinaka-ano nila. Yeah. Oo, Totoo. pero Pero, hindi nila kasalanan yun, di ba? Yes. speaking of dun din Handed sa over sinasabi na mo lang na, yung mga yan. Dahil sa mga Mm-mm. pinanggalingang magulang, which is us. Correct, Tayo. tayo, oo. Hmm. Ibinigay natin eh. Ginawa na natin para Oo. sa kanila eh. Kumbaga meron yung ako problema natin nabasa, before, hindi na natin hinayaang maging problema ng mga anak natin. Mm-mm. Kasi nga, we don't Totoo. want them to suffer the same way that we did kahapon. Kaya lang, syempre, in every situation, lagi yan may plus and minus. So, ito yung double edge nga, di ba? Mm-mm. Nakikita natin na hindi sila nahihirapan, pero other side, nakakainis din naman na sobrang entitled nga sila kasi hindi sila nahihirapan. They want Pero, instant, everything instant. anong take nyo dun sa nabasa ko? Parang kahapon lang yata, TP Personality, meron siyang post sa parang hindi ko matandaan yung mga exact words niya, pero ang idea ay, sisihin nyo ang mga baby boomers. Kasi ang baby boomers, ang nag-set ng standard na dapat nasa opisina ka, na dapat 8 to 5 yung trabaho mo, dapat may trabaho ka. Parang ganun yung sinet, di ba, ng baby boomers, na dapat, yun nga, sabi ni Ron na i-secure mo yung 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 trabaho mo. Kaya wala silang ibang bukang bibig kung hindi, so magtrabaho ka sa government, may security of tenure. Yeah. Di ba? Magtagal ka dyan para halimbawa, pag nag-retire ka, meron kang pension. Yun yung yun yung naset sa generation natin. Na ngayon, kumbaga parang hindi sa Pero, during that time, we were given choices na hindi naman totally pumasok lang sa office, mag-freelance. Di ba? Gawin kung ano yung passion mo and then make money out of it. Kumbaga, nag-uumpisa nang mag-split. Oo. Kasi alam na natin yung gap. Yun nga yung gap na nag-uumpisa ipinipilit na ng boomer kung ano yung alam niya. Pero actually, iba na yung environment niya ngayon. Oo. Yes. Actually, kaya Tsaka, yung adjustment na sa atin kasi 'di ba sabi natin yung adjustment tayo. Nag-adjust tayo dun sa mga boomers, nag-adjust din tayo dun sa mga generation na sumunod sa atin. Because 'di ba sinasabi nila na Gen X is the best generation kasi nga inabutan natin yung technology is hindi pa ganito. Tapos nandito rin tayo dun sa generation na inabutan naman natin na available na lahat. So that's why yung adaptability ng Gen X at taas ang adaptability natin. So parang hindi naman tayo makapagreklamo bakit tayo nag-a-adjust both generations na nauna sa atin. Tsaka actually, it answers the question kung diploma o diskarte. Kasi ang naset ni boomers, diploma, di ba? Yes. Tapos, nagkaroon tayo ng diploma, ngayon, more of diskarte ng ang generation. I must say, yan nga pumapasok yung panahon natin, encourage yung diploma at diskarte combined. Correct. Kumbaga, ang diploma nasa baby boomer, ngayon kasi diskarte nung mga bata na ngayon. Pero tayo, naandun tayo sa gitna. Diba? Kaya nga parang, the best of both worlds tayo. Yeah. Hindi natin tinatanggal yung diskarte, hindi natin nire-refuse yun. But in-encourage natin sila na magkaroon din sila ng diploma. Diba? Yes, precisely. Parang, ako, sabihin na natin, sige, street smart ako. Pero magkakaroon ako ng insecurity kasi hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na maranasan ang mapunta sa eskwelahan. Kahit ang mga artista, di ba? May mga insecurity siyang kahit paanong yaman nila, kahit anong sikat nila. Pero they don't have the diploma. Insecurity nila yun. Can you think of ways different generations behave better or worse? Oh my, away to. Alam mo, ilang beses kong behavior na to binasa yung tanong na yan, hindi ko maintindihan. Promise. Hindi pa. Para sa akin talaga. Well, ako talaga, very advocate ako talaga. Best yan para mag-answer si Rona kasi nga, anak niya mismo yung ngayon eh. Yun nga. And then, hindi ko kasi sinasabing mas magaling talaga tayo. Every generation talaga. May kanya-kanya yan. Gagamitin ko sinabi mo na in my less honest opinion. Oo, in my less than honest opinion. Okay? So, yung magkaiba eh. Kung yung anak ko mapupunta sa sitwasyon natin before, hindi niya makakaya, di ba? Pero never naman siya mapupunta doon sa sitwasyon natin before. Yes. Magkakagera na. Magkakagera na. Okay. So, yun. Kung magkakaroon ng conflict, kasi
Totoo Oo. naman yan eh. Kahit naman tayo eh. Kaya nga tayong Gen X, very adaptable tayo. And I don't know if you've seen yung movie ni Brad Pitt, yung Fight Club. Yun ang pinaka-perfect na ano sa atin eh. Tayo yung pinaka-useless before. Wala tayong dinaanang war. 'Di Oh, ba? yes. Wala tayong mga na-achieve kasi noon eh. Kaya tayo parang nasa harap lang ng MTV, nasa harap ng TV. Kaya gusto natin, kaya tayo may mga fraternity, tayo nagsimula niyan. May kulto pa nga eh. 'Di ba yung mga iba? Oo. Kasi kulang tayo sa belonging eh. Kasi nga wala tayong na-achieve nung time na yon. Although um very ano tayo fortunate kasi nung time natin yung political tyranny nag-collapse na lahat. Sunod-sunod Oo. yan. Yes. Diba? Russia, US, even the Philippines, everywhere, di ba nandiyan yan? Middle 70s East. actually, yeah. Oo, Yan, yun. nag-collapse yan lahat. Tapos nag-breakdown na lahat ng mga tabu, di ba? Dati bawal yung mga basta yung mga PDA. Even yung martial law, di ba? Hindi naman natin totally naranasan ng martial law kasi Exactly. bata Kaya nga tayo. sabi ko sa'yo, oo, kasi nag-collapse yan lahat ng tyranny. Wala na yan sa atin. And then, economic booming talaga nung time na yun. Lahat dito, Yes. democratic. Repair, ano na yun eh. Kumbaga, Time. of repair na after ng destruction. Correct. Oo, repair. So, napakaganda talaga nung panahon natin. Pero, kung ilalagay ko talaga yung anak ko noon, ang unang-una hindi yung mabubuhay, walang wifi. True. Nandun yan sa library araw-araw. Di ba? Oh, Ngayon yes. kasi talagang lahat ng information Available sa na. kanila. Parang Available kasabay na. ng hininga nila ang wifi. Yun yung significance ng wifi sa kanila. Oo. So, Actually nga ngayon pati exam lalabas na lang ang cellphone I-access na lang sa cellphone. i-access na lang, di ba? So, Pati yun exam, nga. yeah. So, hindi ko masabing na mas behave sila. Pero kung ilagay mo sila dun sa atin, hindi yan magbe-behave. True. Gets? Oo. Pag ilagay mo siya dun sa atin, hindi yan magbe-behave. Yun nga, kung magkaroon ng war, hindi yan magbe-behave. Kumbaga kung alisin mo siya dun sa environment niya, hindi siya magbe-behave. Kahit tayo, alisin mo ako dun sa environment na may tiran, ilagay mo ako dun sa martial law before, malamang hindi rin ako nag-behave. Correct. Di ba? Actually. Pero, ilagay mo ako dun. Pero sa isang banda, yung mga tao naman na sinasabi nito ng mga kabataan ngayon, given a chance din naman na maging sila ay tayo, I think mag-a-adapt din naman sila. Kasi in every person naman, di ba? Kung Yun ano na yung nga, kinalagyan mo, oo. you have to adapt. Nagkataon lang na mas masarap ang buhay nila na ikukumpara lang natin sa buhay natin before. Pero kapag Yes. ang kinausap ay tayo at yung baby boomer, sasabihin, sarap ng buhay nyo. So, pasa-pasa na lang. Actually, yun ang Hindi tanong ko kaya nga kanya-kanya. Oo. Oo. Yun nga ang tanong ko yung sabi mong mag-a-adapt sila. Nag-a-adapt ba talaga sila? Hindi mo kasi kung wala silang choice. masasabi. Oo, unless nga ilagay mo siya doon sa position na yon. Oo. Diba? Kasi kumbaga, pag sinabi natin na hindi sila mag-a-adapt, ewan ko lang kung makapasok ako pa sa eskwelahan. Kasi di ba, we cannot question yung kapasidad ng mga kabataan. Sabihin na natin, sige, masarap buhay nila. Pero, syempre, may mga tao dyan, may mga bata na kahit papano, merong may kakayahan niya na pag ilagay sa sitwasyon na ganito, they have to adapt. Kasi kailangan. Teka, eto na, sample, yung mga nag-OFW ngayon, sample. Isipin mo ang profile niya, architecture. Naging architect sa Pilipinas. Dinala ng Dubai. Wala silang choice, hindi sila marunong magluto. Correct. So, ano nangyayari? Kakain sila, mahal. Kasi bibili lang. So, walang choice. Nag-part-time para mag-rest sa restaurant para mag-waiter o kaya mag-ugis ng plato. So, nakikita niya paano gawin ang sisig. And then, yung isa naman, eto, nagnanani ngayon. Isipin mo, architect ka, nani ka sa ibang bansa. Because they have to. Oh, yeah, perfect. O yun, so adaptability talaga. Yes. So, yung molde ng tao, mag-iiba yan as per necessity. Kasi they have to. They have to live. Lalo na nga sa mga Pilipino, kumbaga nature natin yan Yes. Na talagang we can easily adapt. Kaya lang nga, ang tanong, itong generation na to, kung talaga bang kaya nilang mag-adapt, possible yes, possible no. Basta ngayon na nandito, sabi nga ni Rona, 4 na generation tayo ngayon na nasa workforce o di kaya nasa mundo ngayon.
Na ang tanong, nag-a-adapt ba sila katulad natin na tayo nag-a-adjust? Parang gano'n, nag-a-adjust ba sila? Actually, meron ako isang estudyanteng nakausap eh. Hindi ko na alam kung ano yung context ng usapan namin. Pero nasabi ko sa kanya na nandito tayo sa mundo na hindi lang yung generation nyo yung nabubuhay. Parang gano'n. Just to remind them na hindi kung ano lang yung gusto mo, yun na yun. Kasi merong may mas ibang generation pa. Kasi merong pang baby boomer. Actually, nagkaroon ako ng problema sa baby boomer. Grabe, inis na inis talaga ako. Wala akong ginagawang kasalanan. Pero after a month of that incident, gustong-gusto niya pa rin akong mag-sorry sa kanya. Okay. Very baby boomer naman. If I may kwento If I may kwento. Yes, you may. Go. May naglalaro ng volleyball, may tatlo lang naman kasi sila, isang naglalaro ng basketball. And the rest na naglalaro ng basketball, hindi ko na mga estudyante. And here's one doctor na para bang takot siya sa bola, pero gustong-gusto niyang dumadaan sa gitna. Gusto niya, everybody stop. Pag dadaan siya. Dadaan siya. Ang nangyari, dulo-dulo, natanaw ko siya. Second time ko pa lang siya na kikita. Nung first time na nakita ko siya, in-inform ako ng isang co-teacher ko na siya si doktora, takot siya sa bola. Yun. Nung makita ko siya, second time around, meron siyang tinatapik na bata. Akala ko parent siya. Nawala lang. Na hindi siya tatawid. Ang version ng story niya, sabi daw niya na sinisenyasan niya ako na tatawid siya. Ang nakita ko lang, at doon lang nag-drive yung namin, yung tawag ito, nag-drive yung story namin, nung may tinatapik siyang bata, nang sabi pala niya, padaanin mo ako, gusto kong dumaan. Yung gano'n. Di ngayon, pagdating sa kalagitnaan, nakalagpas na siya dun sa ring ng sa ring ng basketball, doon ko siya na-recognize. Sabi ko, stop muna kayo, andyan si doktora, takot siya sa bola. Ayun. So, wala akong ginawang kasalanan. Kasi una sa lahat, hindi ko siya na-recognize. Lumapit siya sa amin with my students, galit na siya, agitated na siya. Teacher ka ba dito? Ngayon, medyo nagtataas na ako, tumataas na rin ng dugo ko. Kasi nga, ba't ka magagalit sa akin na wala naman akong ginagawang masama? Sagot ako. Sabi ko, yes po. Pag ako in MRI, ikaw magpapa-MRI sa akin. Oo, yun ang sabi niya. MRI agad? Yeah. Oo. Sagot ko, sige po. Di ngayon, pasok siya sa clinic, labas uli siya, galit na galit siya, kinukuha niya yung pangalan ko. Lumapit yung co-teacher ko. Sabi niya na, isulat mo yung pangalan mo dyan at irereklamo kita. Sino ba ang head mo? Sabi ko, siya po. Sabi ko, siya po yung head ko, si AC ko. Hindi, yung mas mataas pa sa kanya. Sabi niya na, sige, isulat mo dyan. Sabi ng co-teacher ko, sige, sulat mo lang, ako bahala. Kasi alam niya, wala akong ginawang kasalanan. And then, nagpapaliwanag ako. Sabi ko, Dok, ang nangyari po, ganito. Hindi ko po kayo nakita, akala ko po parent kayo. So nagalit siya dahil ang tingin sa kanya parent lang at hindi doktor. Tapos, sabi ko, Doc, ang suggestion ko po, sabi ko, if I may suggest, next time po kapag tatawid po kayo, pwede po kayong humila ng bata na mag-shield para sa inyo. Kasi common sense dictates Hindi kaming lahat ng teacher ay nakatingin sa paligid para makita ka at patigilin lahat na nagbobola. Correct. So parang ang gusto niya, pag dadaan siya, mag-freeze lahat. Exactly. Walang movement, okay. Only to find out, lahat ng co-teachers ko, tingnan niya ng gano'n at nagalit din siya. At yung response ng isang co-teacher ko, dinedma lang niya. As in, hindi siya tumingin, dinedma lang daw niya. Tinigilan siya. Pero ako, hindi niya ako tinigilan. Alam mo ba, paglabas niya, may kasama siyang nurse, taga-shield niya. Sabi ko, natuwa naman ako. Sabi ko, inano niya yung suggestion ko, sinunod niya. Nagpunta doon sa 7th floor, doon sa head ko. At doon nagdadadakdak. Ikaw ba si ganito? Ano mo ba si Harin? Sabi gano'n. Pagsabihan mo yung teacher mo, ang bastos. Sabi gano'n. Ay, bastos ka na agad. Oo, bastos na ako. Hindi na yung bola, hindi na yung sitwasyon. Oo. Talagang character assassination na. Oo. Nagulat yung mga co-teachers ko doon. Very So, baby boomer. Okay. Sabi ng co-teachers ko, sir, tanungin mo si Sir Harin. Kasi baka meron siyang, for sure meron siyang side of the story. Kaya lang, thinking ng head ko, isasama ako doon sa clinic,
para humingi ng sorry. Sabi ko, Mm. sir, pasensya na, I cannot do that. I'll rather Mm. resign, sabi ko ganon. Kaysa sa Mm. humingi sa kanya ng sorry na wala akong Hindi mo Yes. kasalanan. masama. Yes. Oo. Di ngayon, sabi nung head ko, sige sir, tingnan na lang natin kung pupunta pa siya sa HR. Saka na lang natin siya actionan. Lumipas ang 1 buwan. In-approach ako nung head ko. Sir, pupunta tayo mamaya doon sa clinic. Napa-oo ako kasi akala ko utos ng HR. Yung pala, ang mangyayari, parang gesture namin na pupunta ron para makipag-usap or humingi ng sorry. Okay. So kinabahan Ano ba ako, yan? sabi ko, bakit ganito? And then, after a while, nakausap ko mismo yung head. Sabi niya, sir, kasi nagpunta sa office namin at akala namin nung araw lang na yun nangyari. Hindi namin alam. A month ago pa pala. Sabi ganon. So, ibig sabihin, yung May height ginawa ng ka. ano niya, Okay. oo, yung height ng inis niya, galit niya, ganun pa rin pagpunta niya Isang buwan na. kaya. Isang buwan na. Oo, isang Puro buwan naman na, siya. ganun pa rin, ha. Puro Pagkita nang ko, galit sabi ko, ang puso niya. Nakakatulog oo. ba yun? Teka, tanong lang. Wala bang ibang dadaanan kundi doon lang? Oo, kasi nasa court yung clinic nila eh. Hindi, wala Nasa bang gilid? side. Sa gitna ba May talaga? gilid. May Oo. gilid. Hindi siya Yun nga yung tumawid. sinasabi ko eh. Lalo nga pag sinabi ko sa kanyang common sense dictates, dapat gumigilid ka pag takot ka sa bola, di lalo na akong bastos. Di ba? Actually. Okay. Mm. Hindi. So, Hindi. Ang problema dyan, kasi wala tayong magagawa. Hindi natin control yung pakiramdam ng tao na yun na number 1 may ego. oo. Diba? Totoo Pangalawa, yun. feeling niya, kahit mali ka, Entitled siya. hindi ako yung bababa sa'yo. Mag-sorry ka sa akin. Oo. Kasi Totoo. kailangan mong ma-fulfill agad yung expectation niya bilang matanda ako at doktora ako. At mas Oo. matagal ako sa'yo dito. Yeah. Yeah. Totoo Wala yun. tayong magagawa doon. Kasi kapag Oo. magsalita ka pa uli Oo. ng hindi magugustuhan ng Against tenga the niya, bastos ka Oo. talaga. Totoo yun. So, ang nangyari, ganito. Oo. Totoo talaga. Ganyan yung ganyan yung nangyari nung later on. Mm. So, sabi ko dun sa head, sa HR, sabi ko, sir, kung it seems kasi na talagang kailangan niyang mag-sorry ako eh. Kung yun po yung hinihingi niya, sabi ko, pasensya na po. Hindi po talaga ako Yes. magsusorry. And then, sabi Yes. ko, I'd rather resign. Sabi ko sa kanya. Yes. Napapikit siya. So, Oo. parang sa tingin niya, of all the people na na-meet niya na ako before, na alam niya na hindi ako ganung tao. Na wag Yes. mo akong uunahan, napaka-soft spoken ko, napakabait ko magsalita Mm-mm. Hanggat At makaka-adjust. hanggat makaka-adjust So, ang nangyari, na-corner niya ako sa CR kasi pares kami nag-call of nature. Nagkausap na naman kami ng HR. So, eto ka ngayon, usap na naman kami, kwentuhan na naman. May nabanggit ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, actually po, sabi ko, sir, sinasabi ko sa mga estudyante ko, kay maganda, kay pangit yung nasabi ko sa kanila, if I have offended them, I cannot contest that. Hindi natin control kung ano yung magiging reaction niya, di ba? Mm-mm. Ano yung take niya dun sa mga actions natin at sasabihin natin. Yeah. Mm-mm. Sabi ko. Sabi niya, ganun naman pala, sir. So, ibig sabihin, pwede ka pong humingi ng sorry, hindi dahil sa meron kang ginawang kasalanan sa kanya. Pero, dahil sa na-offend siya dun sa sinabi mo. Eh di ngayon, parang nagkaroon kami ng informal kasunduan na hingi ako ng sorry dun sa ganung premises. Tatlo yung HR na kasama namin na backup. Unang HR muna ang nakipag-usap. After 3-5 minutes, pumasok na kami. Eh di ngayon, nagsalita siya, ang bait-bait niya. Eh di ngayon, habang nagkukwento siya, naiinis ako, pinipigilan ko talaga ang sarili ko na magsalita. Kasi talagang twisted talaga yung yung story niya. Ikaw ang mag-sorry. Hindi ako magsasorry. Sabi ko gano'n. Okay. So, Wala tayong magagawa doon sa may mga bubble ang ulo. Oo. Kumbaga parang, Sabi nga ni HR, ramdam na ramdam niya yung entitlement. Iba yung sinasabi niya doon sa sa pinararamdam niya. Nagsabi rin yung HR. Sabi niya, kaya po kami nandito kasi hindi po para sa isang party. Kundi both parties po, sabi nga nun. And we found out that there was no intention. It is not intentional to disrespect, etc., etc. Naghingi ng sorry si HR.
gusto kong Oh, mag-reason out, gusto kong magpaliwanag yes. kasi parang Oo. hindi yun yung nangyari. May witness ako, andun yung co-teacher ko Oo. na siya yung magsasabi na kung anong nangyari at mga estudyante Oo. ko. Ngayon, ang nangyari, nagsalita ako. Sabi ko sa HR, Sir, pwede po ba ako magsalita? Kasi hindi ko talaga mapigil na hindi ako magsasalita eh. At the same time, alam ko hinihintay niya yung sorry ko eh. Sabi ko, hindi po talaga intentional na i-disrespect kayo. Sabi ko, Oh. ang natatandaan ko po, if my memory is correct, Serves me right. dal- Oh. dalawa po yung phrase na naalala ko. Hindi po para utusan kayo. Ang Mm. sinabi ko po, ang If I may suggestion suggest. ko, if I may Mm. suggest. Actually, kaya ako sinabing if I may suggest kasi Yes. baka Play safe. yung Kung Mm-mm. sakali yung lang naman. ang suggestion Mm. ko baka hindi talaga niya magustuhan. Kaya nga Correct. binawi ko na if I may suggest, di ba? Yes. Sabi ko, ang alam ko po, 3 lang po yung ginawa ko. Sumagot po ako sa tanong, nag-suggest po ako Mm. at nagpaliwanag po ako ng side ko. Sabi kong ganoon. Pero sabi ko nga po, sa estudyante ko, ano man pong ganda ng salita ko at masamang salita Mm. ko, if they are offended, they are offended. I cannot contest that. Sabi kong ganoon. Mm. Mm. And for that, I'm sorry po. Mukhang Okay. hindi siya masaya. Ang selan naman pala. Napakaselan True. Ganyan ba sa academe? Oy, sa Ano? academe, napakalakas ng politika. Ang daming ganyan. Lalo na pag yung mga titles, ang lakas Oo. ng ano Oo. nila. Mm. Sabi ko nga Ganun, sa so, iyo nakausap ko yung dean ko nung last month. Hmm. Oy, nakausap ko na ba ni ganito? And then I was trying to explain my side. Hindi niya ako pinapatapos, hindi niya na ako pinatapos. Na parang ako pa ngayon ang may kasalanan. Ako pang pinagsabihan. Mm. Na next time, ikaw ay bago, sila ay luma, may mga ganyan talaga dito. Lumugar ka, ganun. Oo. Ganun. Oh, shit. Samantalang, sino ba si Gracie? Samantalang pag tayo sa opisina, talagang, minsan ako nga, minasabi ko na yan, no offense. But this is one example of a very stupid idea. Pag sinabi sa akin, grabe ka naman. Hey, I said no offense. Diba? Yeah. Explain mo ako. Tapos. Correct. Diba? Yun nga yung sinasabi ko. Kasi parang yun Totoo. yung example ni Jo, parang yung example niya naman, yung best example ng boomer, yung Yes. doktor. Tapos yung ano niya naman, behavior ni Jo, best example lang tayo. Yes. Kasi Oo. alam mo yung hindi tayo papayag na, hello, parang alam ko kung anong tama, alam kong mali. Pero Oo, tatanungin pa ako. oo. Siyempre, Punyeta ka, hindi. matanda ka, pero Oo. to ask me something na hindi ko kayang ibigay, no. Yes. Tsaka yung Pero alam sabi mo ko parang, wait, hindi ako parang sasabihin mo parang, teka lang, i-correct kita, hindi iyan. Nandun, Yeah, tayo, oo. yun naman tayo, yun yung tayo. Pag pumayag ka, Mm. you're allowing her na maging entitled continuously. Di ba? Oo. Totoo. Parang pinapatronize mo na, sige na nga, pagbigyan na natin, matanda na, ay pota. Oo, hindi pwedeng ganun Yeah, Totoo yun parang walang pinagkaiba doon sa mga lola natin yung yung mga, 'di ba? Halimbawa, 'di ba Yeah. nung panahon natin, labas tayo ng labas. Isipin mo yan si Egay na yun, mabubuntis yan. Pag ikaw bumalik, talaga ba, parang yung anak nyo na unang mabuntis, bastos ka. Pero nauna Oo. siya, Yes. Oo, totoo. Oo. Yun. 'di ba? So ibig sabihin ikaw lang pwede sa akin mang ganyan. Isa pa lang yung hindi mo ako nabastos. Lumabas lang, Totoo pokpok yun. na. Mm-mm. 'Di ba? I am Oo. offended. Mm-mm. Pero Hindi ka pwedeng ma-offend. ina-honor mo ba 'yon? Pero Di hindi ba? ka pwedeng Oo. ma-offend. Oo, Diba? yes. Kasi pag Mm-mm. nag-butt in ka, sumagot ka, ay bastos tong anak ni Bastos ka, So correct. kayo lang. Oo, totoo yun. Totoo. Pag nangatwiran ka, hindi ka makasakay. Exactly. Oo. Hindi ka makasakay Diba? sa ano. Dumaan Ako tayo dyan nagbibiro sa lang. ina na yan. Oo. Mm-mm. Mm-mm. Yung mga Sabi tao ko nga and dun lola sa head natin. namin, Hindi ka pwede makatwiran sa kanila. Oo. pero sabi ko nga sa head namin, sir, kung noong araw to talagang hindi mo ako mapapag-sorry. Kaya lang siyempre, na ako nag-develop na ako. Sana. Oh, yes. Nag-mature. Di Correct. ba? Kaya kumbaga parang, sige, pares tayong professional. Sino ngayon ang mas professional? Pakita natin, di ba? Boomer, tsaka ako. Parang pag kahit anong ulit ng ano ko doon, memory ko doon, natatawa pa rin ako doon sa scenario. Kasi yung dati kong boss, edi meron akong ipapa-approve na project sa kanya. Aha. So, syempre, ako bilang nanggaling akong corporate,
na lumipat sa humanitarian organization, gagawan ko siya ng business case. Para, alam mo yun, madali mag-justify. Hindi kayo yung tipong Correct. parang, approve ka lang gano'n. Yung ipupush mo lang. Ayoko kasi ipupush mo lang. Tapos parang, ano objective mo? Ano ganun. So, usually, ginagawa ko ng business case. Di, syempre, laging may costing. So, una-una, ang tanong agad sa akin, kasi syempre, yung difference kasi ng galing ka sa corporate, yung nandoon, iba kasi the way they approve doon sa pinanggalingan mo. So, ang tanong agad sa akin, magkano ang gastos dyan? Di sinabi ko, ganito yung gastos. Sir, before, gumastos tayo ng ganito. Ngayon, parang inuna yung cost. Gumastos tayo ng ganito. Ngayon, ganito lang ang gagastusin natin. Ang laki ng difference. Ganon. Tapos, ako sa ginastify. Ang sabi, sino nag-approve nung dati? Wala akong ina-approve ng ganyan dati. Hindi tayo gumastos ng ganyan before. Oh my. Siyempre, ako naman, dahil kilala ko na, in-anticipate ko na yung ganon. Na eto. Hindi, sir. In-approve mo yan before. Tsaka meron nga pong meron niyang board resolution before. Ito po yung... Maganda. Sa isang banda sa utak mo, sa loob-loob mo, lagi may sa loob-loob mo, maedad ka na kasi, kaya hindi mo matandaan. Yes, hindi tsaka kasi siya lang kita. Sa kanila kasi, hindi pwede sa kanya na half-baked lang yung pupunta ka doon, magpapapirma ka lang, pero yung information mo kulang. So, dapat, kailangan kompleto. Oo. So, lagi akong handa. Prepare ko lang lahat. Yung mga previous project, kinuha ko na yan lahat. Para wala ka nang masabi. Oo. Eto. Siyempre, ako alam ko, very confident ako na lahat ng itatanong niya sa akin, kaya kong sagutin yan. Mag-away man tayo, meron akong ebidensya lagi. Anong sinasabi ko ron na makakatipid kami? Before hindi kami gumastos ng ganyan. So wala ako, parang walang comparison, ganon. Sabi ko, hindi sir, in-approve po before, ito po yung in-approve ng board before, ito po yung ginastos nyo dati. Pero sa ngayon, ito lang, ganyan. Kasi wala tayong ginagastos, wala akong natatandaan na gumastos tayo ng ganyan dati. Nai-imagine ko kung paano kanya sinabihan yan, Oo. Away talaga. Hindi ko ina-approve yan. Hindi sir, ito po may pirma nyo. Siyempre, handa ako, di ba? So, eto sir, ito po pinirmahan niyo yan before, board resolution yan, ito po yung signature nyo, ganyan, ito po yung ginastos before, naka-indicate po dyan. Napaisip siya. Biglang wala na siyang masabi. Hindi ko pinipirmahan yan. Yeah. Wala yan. Hindi ko pinipirmahan yan. Inisip ko, ano pa ako doon? Ano pa yung last ko na? Exactly. Yan yung previous employer ko. Alam mo, siya yung nagsabi sa akin na to do the marketing, you have to do the guerrilla marketing. Yes. So ako naman, because I honor you, mentor kita, I did. You'll do that. Nag-guerrilla marketing ako. Okay. Tapos, alam mo yung may time na parang, eto sinabi mo, so eto ginawa ko. And then, nung ginagamit ko na yung sinabi mo, para i-justify ko, doon sa sinasabi mo na namang iba, parang, ang last na gagawin mo na lang, magre-resort ka sa pagsisinungaling na parang, I don't remember saying that. Na parang pag mumukhain mo pa akong tanga, doon talaga ako nagwala. Talagang binagsak ko laptop ko, iginenya ko sa kanya, I cannot work like this. Sabi ko sa kanya, I will resign definitely today effective. Kasi kaysa mamatay ka sa akin, sa sama ng loob, kasi talagang atakihin siya nung nakita niya ako nagalit. Parang ang guerrilla marketing, naisahin ko talaga yan. As in, usap, approach sa decision making, even do sa pinaka alam mo yun, kumbaga parang wala siyang masabi. Kumbaga parang alam ko na eh. Kasi ayokong mabalikan na, naisahan na naman kita, may nasabi na naman ako, may naiwanan ka na naman. So parang natuto na ako doon. Pero para balikan ako, naisahan kita this time, magsisinungaling ka. So parang bye. Nag-resign talaga ako. Yes. Oo. So, sabi ko dapat sinabi mo na lang sa kanya, pag kami pinipilit sila, hindi, ganito sinabi ko sa'yo, hindi, maybe I'm hearing things. It's okay, yeah. No, it's me. Ginawa na namin yan. It's not you. I'm hearing things. Ang problema, bago ka naman kasi dumating doon sa pinaka nag-snap ka na, is merong series na nagpaubaya ka. Sige na nga, matanda eh. Kasi may kasama din akong kabayan, amo na matanda na. Pero it comes to a point na parang, hoy, matanda ka na, pero wag mo ipamukha sa akin, ako pa yung tanga, samantalang ikaw ang nagsabi sa akin ito.
And then That's you're making me true. look like ako sinungaling dito and bobo. Correct. Sobra na yun. Oo. Sinungaling. Ayoko na. Bobo, lalo pa. Correct. Oy, speaking of yung sabing matanda, hayaan na. Oh, Kasi yun yung lagi nilang excuse, di ba? exactly. Depende. Meron ba tayong ganong excuse? Wala naman, di ba? Sila lang lagi Hindi, merong kasi no-offend muna tayo eh. Hindi, we would not know. Kasi, syempre, may mga kapatid ako minsan, may mga kapatid ako minsan na ano, uy, yan si ate ngayon. Syempre, may edad na yan. Uy, hindi nyo lang alam. May mga kapatid din kayo. Wala Hindi ko nyo lang kapatid, naririnig sorry, pa. kaya daw ako nakaano. Hayaan na lang, gano'n. Oo. Kasi syempre, minsan, albawa, nanood sino yung mga kapatid ko, talagang ako lang hindi sumama. Sa palayuan, pinag-usapan, ba't hindi sumama si ate? Alam mo, may edad na yun, gusto sa bahay lang yun. Diba? I know. Totoo naman eh, hindi na ako mag-enjoy sa Godzilla. Kumbaga, yun na nga eh. Kung kasi yung mo, no? Oo. Kumbaga parang, di ba sabi ko nga, kung manonood ako niyan, doon na lang ako sa libre. I would not waste my 50 dirham. Kasi Hindi kakain mo naman ka pa eh. talaga gusto. Oo, itutulog ko na lang. Remember ba, ginamit nyo ba yung edad nyo Na, sa para, katulad ng boomers, na parang, ano ko ba sasabihin? Hindi, sasagutin ko na, hindi. Never kong ginamit. Ayoko nga magsabi na edad eh. Same. Malalaman pa nila kung ano Okay edad lang. ko. Pero parang sa akin, no, hindi ko siya ginagawang panglaban. Hindi ko ba? ginagamit. Ganun. Although, Ang hirap ginagamit dito sa ko. panahon natin. Although, ang pag ginagamit ko talaga, halimbawa, yung sa trabaho, pag sinabi nilang mali ako, no, I eat and breathe supply chain. Yung ganun talaga, yung may conviction ako. Yeah. Pero never kong sasabihin, It's no, another way of mas matagal saying, na, pag correct. yung tenure na ako dito, no. Ang sasabihin ko sa'yo talaga, I eat and breathe. Diba? Yung trabaho na to. I can even do this with my eyes closed. Yeah. Oo, Yung without sounding na napakayabang naman ito. Diba? Oo, yes, exactly. Kasi kailangan may conviction ka kasi talaga, alam mo yun eh. Pero yung edad, hindi. Na matanda ako, mas alam ko yan. Hindi. I know. Kasi wala eh. Parang wala masyado. Wala kang i-justify dun eh. Yung parang age lang. No, sa akin lang, ang napansin ko lang, kasi 'di ba bago tayo mag-approach or magbigay ng opinion doon sa tao, kailangan kapain muna natin kung i-appreciate ba yung ano natin. Oo. Parang Actually, I have to say it anyway. 'Di ba? Parang minsan kasi parang nagkakaroon ako ng doubt kasi 'di ba pag matanda, parang minsan meron siyang authority na magsalita. Tama? Pero yung edad natin, parang pag nagsalita tayo, lalo na stranger sa atin, parang wala tayong authority. May ganun ngang instance sa sa bus, na feeling ko feeling ko Gen Z yun na hindi lang siya nasuklian ng 3 piso nung konduktor. Galit na siya. Tapos, sabi niya, nag-explain yung kasi daldal siya ng daldal. Nag-explain yung konduktor, pero sabi niya, hindi kuya, you stop. Sabi nga stop talking. Sabi ganon. Hintayin mo na lang ang ano tawag nun? Memo. Parang memorandum. Makaka-receive ka naman for sure. Sabi ganon. Grabe. So parang ako, ang tanong, ano ginawa ninyo? Nagpigil. Kung sa akin yun, hindi, honestly, hindi ko kayang pigilin yun. Kasi una, ko sarili ko. Hindi kasi tayo magkakilala. hinanapan ko ng dahilan yung sarili ko kung magsasalita ba ako. Kasi nasa isip ko, inisip ko, sabihin ko, excuse me, I am a teacher, person in authority, para pakinggan niya ako. Something like that. Hindi naman. Correct. Kasi hindi ko masasabing marirecognize niya ako na 40 plus. Kasi ang estudyante ko, pag nagpahula ako ng edad ko, ang hula nila 18. Wow. Joke sa'yo. Get out of here. Hindi. Mga around 24, 28. Parang Teka muna, kahit meron akong white hair. Hindi. Bakit mo muna inisip yung yung parang kung sino ka muna bago ka magbigay ng Kasi ang sitwasyon is, nang na siya ng tao. Yun nga Kumbaga parang baka ma-misinterpret ako, wala akong authority. Kasi ang sabi pa nga, sige, abalahin ko ang sarili ko. It's like, kasi paano kung tatay mo yung yung ginanon? Siguro mas may karapatan ako. See? It doesn't have to be a teacher ka o sa common tao na makakita ka ng isang tao na ginanon na may better way naman, I will definitely magbabat in ako.
Naku, dapat magkasama tayo noon. Hindi kasi, hindi. Wait, Lagi going kong to iniisip tulak. kasi, bakit ko gagawin yun? Kasi una, yung ginawa mo, hindi naman, napaka-rude naman. Oo. Pangalawa, may magulang ka rin, ayaw mo rin sigurong ginaganyan. At yung pangatlo, ang Oo. pinaka-intense, kasi, baka kasi namimihasa ka, lagi mong ginagawa yan, dapat may mag-stop niyan. Huy, Totoo. Mukhang ugali niya na yun na talagang every see? time na makakamit siya ng ano, Mhm. talagang Oo. palaban siya. Mm. Kumbaga, tayo naman nung araw, palaban din naman tayo, di ba? Pero I don't think umabot tayo sa ganung ano, Hindi, we know when to stop. level na Sa may atin ibang parang Oo. tao natuto tayo kung na kailan tayo magiging ganon mag-ano. ka. Oo. Hindi ko baga parang, isipin mo naman, nagtatrabaho lang yung tao, sabihin na natin, sige, nakaano lang ng 3 piso, nagugumanyan ka na. How Correct. much Yung more 10 malalaki? pesos. Oo. Oo, Oo. baka isa yung ano, alam mo yun, yung may galit sa tao sa puso niya, yung tao na yun, kaya Mm. nagba-blurt na lang siya every time na merong hindi siya natutuwa Oo. or just a sigh of ano, na parang frustration, magba-blurt Oo. ka na parang ganun ang bunganga mo na. So it Miss could be Empa, anywhere. I'm really sorry ha kung hindi ko nagawa yung dapat kong gawin. Kasi nga, sabi ko nga kung estudyante ko lang yun, walang problema sa akin. As in, Oo. walang problema sa akin. Ayun Meron yung nga ako isang sasabihin. hinahunting, may hinahanting ako ng isang estudyante ngayon eh. Kasi meron akong estudyante, naka-duty siya sa elevator, binubuli ng isang estudyante, parang Uy. ka-year level niya. Mm. Pinagtatawa na nila na may mga estudyante na, tapos dalawa na kaming instructor nandoon, tawa pa rin sila ng tawa. Eh ngayon ako nagpa-palpitate na ako kasi hindi ko na nga nagugustuhan See? yung nakikita See? ko. Anong Ngayon, effect pag sa'yo? nagsalita Inatake kasi ka na. ako, hindi ko makontrol yung Mm. yung sarili ko. Kaya hangga't maaari, binulong ko nga doon sa isang estudyante ko, nakasabay ko eh. Sabi ko, magsasalita na ba ako? Sabi ko gano'n. Mm. Mm. Kasi kakatopic lang namin sa arts and humanities eh, yung yung ganung bagay eh. Eh di ngayon, hinahunting ko yung batang yun. Tinandaan ko yung mukha at saka yung apelido. Pag nakita ko talaga siya, hindi naman para pagalitan, kundi para kausapin ng one-on-one. Personal. At sana hindi niya ako ma-misinterpret. So sana ma-meet ko yung batang yun. Good. At kung mauulit man yun, Magsabihan ako, ka. hindi na ako magdadalawang isip. Oo. Di ba, Jo, Oo. every time na we see parang nang aapi ka at saka masyado ka ng rude sa tao kahit hindi na necessary, parang we have to do Mm. something naman. Totoo naman, Parang kaya I lang feel kasi, lang naman, it's our social oo, obligation if you see somebody na parang nilulook down and yung tao na yun could be walking around everywhere just to find person na parang easy target, abay, papatayin na oo. talaga kita. Kasi ano Ha, man salot ka na ng totoo lipunan. naman yun. Pero kasi, I hope you understand, dun Go sa ahead. mga ganong sitwasyon kasi, lalo na nasa academe ka nga, marami kang Oo. dapat i-consider bago ka talagang magsalita. Hindi, pero yung nasa jeep ka, wala ka sa school. Nasa bus, Oo. yun nga, yun Mm. eh. Tinitignan ko Mm. nga ano yung karapatan kong magsalita. Sabi ko, Mm. nag-wish talaga ako. Siguro kung senior na ako ngayon, magsasalita talaga ako. Alam mo Pero yun? kasi baka Kasi kasi alam ang mo na iniisip kapag mo, senior ka na, medyo may authority ka na eh. Pakikinggan ka somehow o di kaya hindi ka rin babastusin kasi mm. matanda ka. Teka Jo, ano ba ang nai-imagine mo sana na way ng pag-approach dun sa tao? Baka kasi high pitch ka rin according sa emosyon mo. Pero kasi kung Yun nga parang if actually, you, una sa lahat, yun ang oh, kinoconsider ko eh. Ayoko na yun pag nga, magsasalita ako, dahil nga sa high emotion agad. emotionally, oo. Kaya Mm. kinokontrol ko din talaga yung sarili ko. Mm. Kumbaga No, talagang magkakaroon tayo ng makakaaway niyan kung ganyan. Unlike if kalimbawa approach lang, baka naman pwedeng hindi ganyan. Oo, pero going back dun sa issue ng about sa age, no. I don't think dapat yung bawa kung mas matanda ka, mas dapat kang igalang kasi paano natin Yeah. ilalagay yung boss mo na mas bata sa iyo? Yes. Paano? No, di ba? So, kailangan mo siya i-respect kasi hindi naman lahat kasat talaga ng tao kailangan mo i-respect. Bottom line yun lang yun. Naman, hindi Di ba? kailangan sa edad, Regardless di of ba? naman. age. Yeah, totoo Regardless naman. of age. So, yun lang naman. So, naging issue yung age kasi nung pumasok ako dun sa organization na yon. Kasi syempre, nagaling yung corporate. Pasok ako ng organization. Ang feeling nila mukha akong bata. So, ang feeling nila,
dun sa posisyon Ah. na pinasukan ko, Mm. ano yan, baka Incompetent mamaya ka. yan, ano lang, baka mamaya ipinasok lang ni ganito yan. Mga May ganon. backer lang to. Nararamdaman ko Malakas yun. lang. Naramdaman ko Oo. yun. Kasi yung look ba, alam ko yun Oo. eh. Ayaw ko Correct. yung mga tingin eh. So parang Naghuhumayaw ako, na titig. yes, alam ko parang feeling Mula ko ulo hanggang paa. first week, parang feeling ko, pina-announce ko yung age ko. Kasi inisip ko, parang, wag mo akong tingnan na mukha lang bata. Siguro, Oo. ganyan. Pero, alam mo yun, yung hindi ko naman kinuha to, Diyos ko, nag-exam pa ako at lahat. In-interview ko ng Oo. ilang beses. Hindi ako nakapasok dito dahil pinasok ko na kung sino man. Ganoon kasi, ano sila yung parang feeling nila, ang bata, ba't kaya nakapasok yan dyan? Yung gano'n Oo. sila. So that's why, first meeting ko pa lang, in-announce ko yung age ko. Nagpakilala ako, pati yung age ko na ganyan, para alam nyo na, kasi parang feeling ko necessary. Ako ganun ginagawa Na ko. feel. Sa klase ko, pinapahulaan ko talaga. First, pinapahulaan ko talaga yung edad ko. Tapos yun nga, Hindi ko magsasabi sila ng makalimutan yung pakvis ni Jonathan na yun eh. 24, 30, 38, may Kasi may catch 40. eh. Oh. Kasi, para sabihin ko sa kanila Yeah. na I was not born Not born yesterday. yesterday. Yes. Oo, kasi parang ano test ka nila Exactly. lalo na unang kita lang sa'yo ng estudyante. Mm. Itetest ka nila eh. Yeah. Akala nila bata ka na para bang kaya nilang kaya bilugin, nilang parang gaguhin lang, gano'n. paikutin. Oo. Oo. Kasi minsan din, sa hallway, bakit yung ibang teacher sinasaluduhan? Parang gano'n. Bakit Teka, yung ibang nagbibibi teacher ako. binabate? Bakit ako hindi? Parang gano'n eh. Kaya sabi ko, anong kailangan kong gawin? Minsan nga nag-ID na ako para ma-recognize ako na teacher eh. 'Di ba? Kumbaga, yung dala-dala ko na laptop at saka bag ko na knapsack, na backpack, at meron akong tawag ito, lapel. Parang isang ano ko yun na parang ma-recognize ako na instructor ako. Oo, hindi ako estudyante. Kasi ang tendency, pag inakala nila akong estudyante, titingnan lang nila ako Ni walang hi, walang Yes. ho, ni hi ni ho, Good walang morning, ganon. sir. Walang sir. Walang good morning, oo. Kaya mahirap. Minsan necessary yung age sa mga ganyang sitwasyon. Pero meron pa ako Oo. natandaan before, bago pa lang nga ako doon. So, since bago pa lang ako, hindi ko pa kilala lahat. Hindi pa rin nila ako kilala, ganon. Sinamahan ako nung staff ko. Hindi pinapunta ako ng ganyan kasi parang kailangan mag-duty kasi may bagyo that time. So pumunta kami sa operation center. Tinawag ako, hindi kasama ko yung staff ko. Ang tawag sa akin, siya, "Uy girl, halika dito ka." Ginanyan ako. Na parang yung kasama kong staff na siya, bakit gano'n ang tawag sa kanya? Bakit girl? Parang gano'n. Yun ang feeling niya. Which is feeling ko naman sa akin kasi walang problema yung mga gano'n. Ako din. Nagulat lang tong kasama ko. Gano'n tuloy siya, "Uy, ano namin yan?" Gano'n tuloy yung staff ko tumawag sa akin. So parang feeling ko, doon yung importance ng age. Pero although parang feeling ko naman yung walang problema sa'yo yung ganyan. Kaya lang minsan, kailangan mo yan para minsan irespeto ka. Yung gano'n. So Actually, nagiging necessary. Yung age yata natin na nagkakaroon ng problem sa gano'n. Siguro. Oo. Nasa middle tayo nung senior boomers at saka millennials. Na adult, parang something like that. Ewan ko kung si Rona ay na-experience. Yung pa isa, yung technology din pala, speaking of ganyan, yung sobrang laking niya talaga, epekto sa, ewan ko hindi lang naman sa anak ko, pero sa mga napapansin ko sa mga bata ngayon. Yung kung ano na yung klase ng buhay ngayon. Values. Ganun, sobrang nawawala na talaga yung, alam mo yun, unang-una yung parang respect, yung mga values na ginagawa natin yan nung bata tayo, yung tinuturo sa atin, which is tinuturo sa atin, pero ginagawa natin. Ngayon, kahit ituro, iba ang bata Parang gano'n, may ganung na akong mas malakas ang puwersa ng labas. Sobra, yun lang. Saka, papalik tayo dun sa yung nabanggit ko din last time na nag-guest kami ni Pastor, na yung sabi ni Pastor Ed Lapis, na ang mga bata ngayon, masyadong entitled at masyadong pampered ng mga nanay na nakaranas nung araw na hagupitin, paluin, at ipahiya. Ang nagiging dating ay
inalis nila sa sistema nila kung paano sila pinalaki, Oo. na ngayon binabago nila. Maraming ganyan kasi. Unlike kay Rona, na sinabi niya nga kanina, kung ano yung kinalakihan niya, ganun yung pagpapalaki niya ngayon sa mga anak niya. Na kung saan, confident siya na magiging okay yung mga anak niya. Kasi nga, yung upbringing sa kanya nung araw, yun yung dala-dala niya eh. Hindi siya umalis doon. Hindi siya sumunod doon sa bagong trend ngayon. Correct. Na, alam mo yun, kung paano palakihin ng mga bata ngayon. O, hindi ako mag-a-adjust sa inyo, Anya. Oo. Kaya lang marami ng mga nag-adjust. Kaya yun ang medyo nakakalungkot. Alam mo, naintindihan ko may mga parents na nag-a-adjust na kaya napapabayaan yung mga bata. Alam mo kung bakit? Kasi may kulang sa kanila. May kulang silang ibigay dun sa anak nila. So, Nagigilty. kinocompensate nila. Oo, nagigilty sila. Kinocompensate nila, hindi nila mapagsalitaan. Yes. Hindi nila diba? Exactly. So, nilagay ko talaga sa sarili ko yon sa utak Walang ko. magkukulang. Never ako, wag akong magkukulang. Nandito ako, hindi ako aalis. Kung ano kailangan nyo, maibibigay ko. Kaya ko magsalita. Hindi ako mahihiya talaga. Hindi, Kaya wala kong silang ibabalik tatakbuhin ng sa'yo. buhay. Oo, hindi nila ako pwedeng balikan. Totoo yun. Hindi nila ako pwedeng balikan. Eksakto. Na sobrang maganda naman. Takot na takot siyang pagsalitaan si Jelly. May sasabihin, ate, ikaw na magsabi kay Jelly. At ate, pagsabihan mo yung si Jelly, natatakot siya. Kasi nga, hindi siya magpalaki kay Babalik Jelly. sa kanya eh. At si Jelly, kung ang utak doon ng bata nun, kung makipag-ano siya, parang, alam mo yung magkasing edad tayo. Pag sumagot si Jelly ng parang prangka din si Jelly eh. As in, rin siya, blatant din siya. So parang ang takot na lang nung nanay kapag pagsabihan, bakit ikaw? Yun ang sakit nun. Oo, takot ka mapagsalitaan. Oo, kaya ang tendency kung anong anuhin ng anak, yun na lang Bibigay sasabihin, mo. pagsabihan, oo. So ang nanay ko naman, buti na lang din, andyan ang nanay ko, ando siya sa higpit sa leeg. Parang, Hoy, Jelly, ganyan. So ang nanay naman, nay, kasi ganito. Yun. So yun yung doon. Meron pang kasunod na bukod kay mami niya, may lola pa. Maganda rin Oo, yun. buti na lang din, oo. At saka kasi walang ibabalik yung bata do sa lola. Kasi nag-alaga sa kanya eh. Oo, inaalagaan pa nga eh. kita eh. Hindi nga kita dapat inaalagaan. Ano naman, valid naman yung fear. Kung merong fear naman din. Kasi syempre, hindi, tama nga yung sabi ni Rona kanina, hindi mo rin kasi alam. Iba rin kasi sila pag kasama na ang barkada, pag nasa labas nila. Deposito mo lang sa anak mo doon, yung usapan nyo ng anak nyo, yung lagi mo, alam mo ang nangyayari sa anak mo. So, yun na lang yung pinangahawakan mo. Kaya parang, sige, okay ako na lumabas na na willing na ako na parang, sige, lumipad ka na. Kasi alam ko na kakayanin mo. Kasi parang, ang difference na kasi yung parents natin before, for sure meron din yung fear. Kaya lang, yung mga parents kasi natin, di ba, sila yung generation na hindi sila vocal. Ano yung, ewan ko sa nanay mo, M. Never lulit ko. Kasi diba, sila yung ganun eh, yung parang kung meron man silang takot para sa anak nila, hindi sila sweet eh. Hindi sila sasabihin, natatakot ako para sa'yo kasi ganito, ganyan. Hindi sila ganun eh. Kumbaga, sige, mag-observe lang sila from a distance, pero never nilang sasabihin yun sa'yo kasi emotional na yun. I think, ang ibig sabihin sa kanila ng I love you, nung time natin, kumain ka na ba? Oo. Yun na yung I love you sa kanila. Yung parang yung pag sinabi, maiiyak ka na lang. Oo. Kasi hindi nila ma-verbalize. Kasi ayaw nilang magpakita ng emosyon. Natatakot sila na ako magulang nyo, hindi ako kailangan magpakita ng kahinaan. Dapat katakutan nyo ako. Yun yung kailangan panindigan nila. Kaya kahit I love you, ibig sabihin nun, kumain ka na? May isa pa akong tanong. Kasi nga, di ba, ang mga bata ngayon ay di ba? Ibang generation. Sa generation kasi natin, nakatanggap tayo ng mga salitang, ikaw, manang-mana ka sa tatay mo. Ikaw, manang-mana ka sa nanay mo. Nagre-reflect di ba? Meron ba kayong, inaasahan nyo ba? Or kumbaga parang, meron bang chance na... Gigil mo na naman yan si Rona. Hindi, alam ko si Rona. Sasabihin ni Rona, alam ko na yan. Wala, confident siya. Gigil mo na naman. Alam ko confident siya. At least kay Dada lang o di kaya kay Rhea na
meron bang, kumbaga, confident ba kayo na hindi sasabihin ng ibang tao yun dun sa magiging anak, sa anak niyo, na hindi sila nagmana sa inyo? Kumbaga parang gano'n. Dapat marinig nila yun kasi In a negative fairness. In a negative in a negative way. Ay, hindi maiiwasan yun, Jo. Ano, ang sa akin, hindi ko problema yun. Problema nila Oo. yun. Kasi Oo. sa akin, confident ako kasi kung paano ko pinapalaki ang anak ko ngayon, alam ko na siguro kaya ko namang i-continue kung paano ko siya pinapalaki ngayon. Pero kung meron pa rin masasabi sa akin, problema nila yun. Tsaka parang Kasi pwede nating sabihin na dun sa mga magulang ngayon na ang paraan ng pagpapalaki nila ay hindi yung paraan ng kinalakihan nila. Di ba? Pwede nating sabihin dun sa mga magulang na yon kung mga judgmental tayo, mga judger tayo. Kasi yung nanay mo, kumbaga pinalaki kang ganyan. Yung mga ganong bagay ba? Na pinamper ka, hindi ka tinuruan ng ganito. Yung mga ganon. Kasi noon, may possibility, di ba? Isa-sample ko. Sige, naririnig ko yan. Siguro, baka yung asawa mo sabi sa'yo yung gano'n. Malay nung asawa niya kung anong ugali nung nanay niya na biyenan niya. Ay, makasabi. Pero sa akin kasi, sample niya, naririnig ko yan si nanay. Nanay ko, sasabihin niya yan kay Joy, ay kay Jelly, manang-mana ka sa ina mo. Bakit? Si Jelly kasi, may rin siya parang kapag ayaw niyang sumunod, hindi niya susunod. Gagawin niya kung ano gusto niya. Manang-mana ka sa ina mo. Pwede mong isiping negative, pwedeng positive. Depende yan sa tatanggap. Diba? Kaya dahil nonchalant si Jelly. Diba? Nonchalant. Wala siyang pake. Oo. Pero yan namang ganyang yung mga ganyang comment, nanggagaling din sa mga boomer. Household. Yung parents din natin, yung generation nila. Kasi nga dahil nakaka-receive tayo ng mga ganyan, kailan ka, ba't hindi ka pa nag-aasawa? Bakit hindi mo pa sinusundan yung anak mo? Ganyan. Nanggaling kasi sa kanila. So tayo yung receiver ng mga ganong comment. So parang sa atin, nagiging sensitive naman tayo na rin sa iba na hindi tayo dapat ganon. So parang... Kaya nga, so ang daming tweaks na nangyari on our era na parang, ang dami kasi natin, mga pamahain sa atin na lang din na break Di ba? Maraming na-break sa atin. Very adaptable tayo eh. Hindi kumbaga parang may tigas ng ulo na rin tayo, pero meron pa rin tayong claw ng magulang. Parang may kapit pa rin, pero may laya na tayo. Diba? Parang may 50-50 na tayo nun. Sige. Dahil binubuhat natin mga bangko natin diba? Napapil nyo ba na yung Gen X, yun yung best generation? Ako magbibigay. And Gen X, not entitled. Actually, they're the most educated. Mas marami ang nila the most educated. Thank you. So, no need to say yes or no. Joke lang. However, I would say, sige, ito hindi bias, no? Kasi, ewan ko kung napanood nyo na sa Disney yung Rewind the 90s. Basta, nasa Disney yun. Pagka napanood nyo, matutuwa ka talaga. Kasi, sa atin talaga na-break lahat ng silos. Yes. No, lahat ng barrier, di ba? Sa atin nagsimula yung reality show before. Yung mga ganyan, yung sa TV, sa atin nagsimula yung talaga nagtatrabaho na sa office ang mga babae. Di ba? And I would say kasi hindi kasi tayo na paano ba? Kaya naman tayo naging pinakamaganda, hindi tayo nahirapan. Okay? So, sige, may magre-refute, mas hindi nahirapan yung mga susunod na generation sa atin, 'di ba? Pero yung dinaanan ng mga nanay at lola natin, mas mahirap 'yun. Oo, sobrang hirap nun. Hindi nga yung mas matanda, 'di ba, hindi makaboto ang babae, hindi makaboto yung mga ganito. And sa atin lang tayo nagsimula ng globalization. Noon may TV na tayo Nakikita na natin ang nangyayari sa ibang bansa. Before sa atin, walang idea sila kung hindi ka pa magkaroon ng PX goods. Correct. Sabi ko di ba, yung spam, noong araw, makakakain ka lang noon kapag meron nagpadala. Abroad. Ngayon, nasa grocery na. Excited ka pa dahil sobrang rare niya. Hindi, napapansin nyo ba?
May narinig na ba kayong batang 80s mostly na napopost? Di ba malimit, iba pa rin ang batang 90s? 90s? Iba. 90s. Oo. Kasi nga, masyado tayong loud in a way na talagang mas masarap naman talaga yung era natin na parang we had the Talagang, best of both worlds. mm. Diba? We Totoo had the naman black yun. and white and Oo. we Blurred had na rin, also no? the HD. Naranasan natin pareho. Nag-start tayo from Inabot analog. mo ang Ano CD. ba ngayon? Slide. Oo. Digital. Oo, yun naman Exactly. nilang sagot ko Naranasan kung natin bakit ang tayo the mag best. snail mail. Yes. Oo. Yes. Oo. Kasi meron Totoo tayong yun. masasabi na karanasan dahil naranasan natin. Hmm. Di ba? Mm-mm. Kumbaga parang tayo pa nga tayong naaawa dito sa mga kabataan ngayon na naranasan ang online homeschool kasi hindi nyo naranasan na magkaroon ng kaklase sa isang paaralan na alam mo may interaction talaga, may crush, may hontahan, na walang cellphone. Imagine na pag-usapan natin before, nabuti na lang wala tayong cellphone before. Kasi kung hindi, ang busy natin, baka hindi tayo magkakaibigan. Baka hindi natin kaibigan Oo. ang kaibigan natin ngayon. Kasi nga, busy tayo with Walang other connection. things. Distractions. Oo. Ang daming Totoo yun. options. Eh, wala Dami, tayong option oo. before nung high school, kundi maging friends nung kung sinong friends natin. Hindi, napansin nyo, bakit lagi may anxiety ang mga kabataan? Lagi kang naririnig to rin na anxiety na, ano ba yung uniform? Dapat ba, may anxiety para masabing in ka? At ano Kanina yung naman sabihin ng nauso may yung ganyan anxiety? anxiety, mental Oo. health, di ba? Doon naman Kamusta naman si Pressure. Rona? Ano tawag sa kanya nun? Kung yun lang, Yes, hindi ka lang correct. Oo nga. Oo di ba? nga. Yeah. Ano pa tawag kay Rona nun? Biro Megatron? So, ibig ko sabihin, kung mga parang ang mga tao talaga ngayon, alam mo yun, kung papatulan mo at aanin mo, sasabay mo lahat ng sinasabi mo, ikaw ang magkaka-anxiety. Diba? Hindi naman natin Oo. inaano yung talagang totoong may problema sa ano. Pero kasi, nasa kapasidad ng tao, paano niya ba tinanggap yon? Paano niya ba yun, ginagawa ng paraan? Kasi in-embrace kung tinanggap, o in-accept yung kasi di ba, Nay, anything na mangyari sa'yo, 90% is yung reaction mo. Kung ano ka Reaction mo. ngayon. Oo. Kahit anong iba to sa'yo. Mm-mm. Totoo. Kahit 10% pa, lang Importante. mag-break yung lang sa'yo. situation na yan. Diba? Oo. Na-ghost ka lang, na-anxiety ka na. Mm. Nabully ka lang. Binabalak mo ng bakasan ng buhay mo. Ano, Diyos ko, paano si Rona? Hello. Alam mo, yun naman. Natawa ko na nabulto si May Rona. baseline ka eh, no? Syempre, yung sa pagpapalaki din ng magulang, tulad ko, nakita ko kung paano nag-aaway yung magulang ko, maliit pa lang ako. Anxiety Nakita na ko yun. paano sila magsagutan, Oh. magsakitan. Mhm. Pero hindi naman ako parang nagrebelde o hindi naman ako Although you have a reason, nagwala. di ba? Pwede mong Oo. sabihin ganun. Sobrang nakita ko yun, maliit pa lang ako hanggang sa lumalaki ako. Pero hindi Oh. naman para sobrang maging ano ko na ay magkaka-anxiety ako nito o magkakaroon ako ng mga Kailan natin narinig yung kaklase natin nung 4th year tayo, uy, may anxiety kasi ganito. Wala naman eh. Bullying, wala din. Oo. depressed si ganito o si ganyan o parang Wala. Diba? Tatay ko nga rin naghahagara ng saksak ang nanay ko at saka doon sa tubigan. Sa umaga kami hinahabol ng nanay ko ng pamalo sa tubigan. Sa gabi, tatay ko ang hinahagad niya kasi nga nagbar na naman. O dapat ma-anxiety ako nun. Pero hindi naman pumasok na tulala, di ba? Wala ka namang pasok na tulala ka. So, hindi. Parang ano ba yan? Siguro, yung personality kasi siguro natin, yung parang masyado tayong strong to adapt on that scenario. Sa kanila naman, parang negative point naman yun ng millennials at Gen Z. Pero on the other hand naman, sila naman tong mas madaling mag-mature. Kasi nga, parang feeling kasi tayo as Gen X and yung mga older generation, feeling naman natin dito sa mga newer generation, feeling natin nagmamadali lagi. Gusto makaangat pag pumasok ng trabaho, gusto ma-promote agad. Kaya di ba ang mga younger generations, ito yung mga jumper eh. Di ba parang hindi natitigil. Di ba tayo, si Grace, 23 years. Umalis ako sa dati kong work, 14 years. Di ba? Kumaga tayo yung ganun, pero sila yung mga generation na jumper. Kasi nga, dahil gusto agad nilang umangat. Uy, parang ka-generation ko sila. Wow! Wow!
Wow, talaga. Paano Naman, mag-back sige. off? Di ba jumper ako? Ilang buwan ako ngayon. Ano? Okay, ibabalik ko sa'yo nito. Alam niyo Tanungin ba mo kung yung yung nanganak? generation ngayon. Sabi ko sa inyo nakaka-relate pa ako sa kanila eh. Hindi na. Sila nga. Hindi lang kayo naniniwala eh. Paano But mag-kick anyhow, ng participant dito? pero parang iniisip pa rin, kahit ano pang pag-usapan natin, whether baby boomer, whether Gen X, Gen Z, A, B, C, D, Alpha, Omega pa yung kaharap natin, may universal ano tayo, di ba? Moral respect. Di ba? Yung mga ano natin? Yung moral basic lang respect. di ba? Yung makuha mo lang kung ano yung mga basic na dapat matutunan bilang tao. Okay na eh. Hindi na para kung ano-ano pang mga talaga Ang masama lang, ang medyo nakakalungkot lang, yung sinasabi ni Ma'am Maria na yung makuha lang yung basic. Minsan kasi yung basic wala pa eh. Wala din. Wala. Hindi din available. Okay. Yun talaga yung medyo yun talaga yung medyo nawawala. Malungkot. Talagang ibang-iba na talagang generation ngayon. Pero pag masdan ninyo, at any age, anything talaga, eventually itong pagpo-podcast na to, it will go somewhere talaga. Kasi nga, in any age, meron tayong necessity to talk, lalo sa panahon ng mga kabataan ngayon. Napansin nyo, ang daming Bluetooth speaker ngayon. Motivational Bluetooth speaker. Because they need kasi kailangan nilang at saka parang kailangan, dahil nga sa bilis ng innovation at saka sa bilis ng ang tatalino ng mga bata ngayon, kailangan laging hindi lagpasan dapat. Lagi silang dapat ahead. Minsan sinasabi ko sa mga estudyante ko, pag nagsisermon na ako, at yung ang dami-dami ko nang sinasabi, sabi ko, pagpasensyahan nyo na ako ha, sabi ko gano'n. Kasi nga nabubuhay kayo sa mundo ng maraming generations. And at the same time, sabi ko, kung magdadaldal ako dito ng nung araw ganito, nung araw ganito, sabi ko, pakinggan nyo lang. Sabi ko gano'n, pakinggan nyo lang. Kasi darating sa punto ng buhay ninyo na kayo rin ang magsasabi niyan. Sa dami ng alam mo. Kasi para hindi lang kami ang naumay. Kasi tayo to a certain point kwentong noon, 'di ba? Oo. Kasi nga, kumbaga parang talagang eventually yung mga tao kahit ano pang personality mo, talagang gugustuhin nilang magsalita dahil ang dami nilang rason para magsalita. Nararanasan nila. Yung nararanasan nila, gusto nilang i-inspire, gusto nilang ibahagi. So mentally, kailangan nilang gawin yun kasi bilang outlet. At saka actually, di ba, nung bata kasi tayo, di ba, parang ang mga magulang natin nakakatakot, di ba, kung kausapin. Actually, ganun pa rin ako, pero puro kami biruan. Halimbawa yung anak ko, yung pag-graduate na siya, mami, mag-graduate na ako sorry, nag-masters ako. Kailangan mo abutin. May ganon. Diba? Basta, hindi, magreklamo yun. Pagod na ako. Pagtingin ko sa kanya, ng alin? Hindi pala, sige po. Di ba? Pagod. Generation ng mga nanay natin, sila yung parang yung pride nandoon, yung parang pag nagkamali, Diyos ko, hindi mo maririnig na mag-sorry, pasensya na anak, nagkamali. Yun nga naalala ko kung boomers yun, yung katulad na nangyari kay Rona, sasabihin lang noon, basta wag kang lalabas ng bahay, basta. Di ba? Sabihin lang, basta galing na ako dyan. Pabalik ka pa na. Totoo yun. Wala na sa kanila yung kung mali pa sila, basta nasabi nila kung ano yung gusto nila. Kumbaga kanina, si Rona, yung ang memes noon, 'di ba nung sinabihan niya yung anak niya na yung medical something tapos parang bakit? Ano ka ba? PhD ako, ako. Parang alam mo ang meme noon, tag life siya. Tag life. Pero nung sa version na to, wala. Talagang olats ka. Bagsak ako. Natutuwa ako sa atin na walang dalawang beses ako nakapag-join na. Sa dalawang beses ko nakapag-join dito, walang moment na hindi natin tinaas ang batch natin ang generation natin. Wala na ba ibang magtataas guys. Alam niyo naman, i-down natin yung generation natin, no?
Alam namang i-down natin yung generation natin. Eh. Yes. But we're the best. Oo, we believe we're the best. So, ano naman sila, open naman kami na para i-depensa nila yung sarili nila. Oo, kasi nga, ang narinig lang naman natin, kaedad natin eh. Eh, Yeah. wala naman tayong gines dito na maedad sa atin. Alam nga, maigas ko rito nanay ko. Paano? Isa sa pinag-aalala ko sa mga kabataan ngayon, mas rampant na yung pag-iinom ng mga bata. Parang pagsampa mo ng ano't nagkamalay ka at nagkatropa ka, matik, alak agad yan. Hindi lang yun. Di ba? Ilang Ewan ko taon? nakwento ka na rin. Hindi lang Hindi ko alak. kasi matandaan eh. Tayo ba? Ilang taong ka Uy, nung nakapag-inom? Ako nung nag-alak ako, kalisyandy pa nga. Alak talaga. Alak na Uy, yun. yung iba high school. Hoy, kayo may kasalanan High kung bakit ako nakainom ng tequila. Hindi rin. Oo, hindi talaga ako umiinom. Pero nung nagpunta tayo sa isang bahay sa Malagasang, I don't know Ang kung kaninong bahay linis-linis mo, yun. Jo. Ang linis-linis mo. Pero talaga hindi kina Emma. Hindi, sa bandang kanan yun eh, hindi sa kaliwang side eh. Na nahiya lang ako sa sarili ko kasi lahat kayo umiinom. Ako Peer hindi. pressure. Hindi ako nainom. Oo. Sino? May kausap akong mga students before. Kolehiyo na siya. Pero nagulat ako kasi yung kausap ko, may anak na pala. 20 years old. Nag-aaral pa rin siya, 20 years old. Sabi ko nga, blessed ka kasi kahit pa paano na meron kang anak, nag-aaral ka. So, nagtatrabaho siya, may diskarte siya. Pero may one time na ang naging usapan namin, total, doon na nga sa pagkakaroon ng anak. Ibig sabihin, yung premarital sex. Sa kanila ko nakuha Matik. yung idea na sa panahon ngayon, nagliligawan pala. May nangyayari na. Oh, yes. Okay. Yung anak ko ay 21 at 18. Magkasunod. Yung 18, lagi nandito ang girlfriend. Aha. So, kaysa sa labas ko sila, kumbaga sa labas sila, sa bahay na lang. At saka, babae kasi yung lalaki naman yung akin, di ba? Pero, ay, naku muna yung anak ko. Pero dumating ako sa punto na naglinis ako ng kwarto. Ako hindi ako nagagalit sa mga anak ko. Ganito lang ako magsalita. Naglinis ako ng kwarto na nakuhanan ko. Kondom. Pinatawag ko yon. Kinausap ko. Ako mismo ang sabi ko, malulungkot ako pag may nangyaring ganoon na hindi ka makatapos. Yan lang ang non-negotiable sa akin. Yeah. Sana wag mo na siyang isipin mo. Pero hindi ko sasabihin wag mo nang gawin. Basta gusto ko lang makatapos kayo. Malulungkot ako talaga kung hindi ka makakatapos. O yun, basta kami maliwanag. Hanggang ngayon napunta rito, basta kung may mangyari, sinabi ko yan sa'yo. Diba? So wala kang ibabalik sa akin. Gusto ko makatapos ka bago ka mag-asawa. Bago mo problemahin ng anak. Yun yung sinasabi na, I will say it anyway. Kahit hindi mo gustong marinig, I will say it anyway. Kasi, oo, nasa pamamahay pa rin kita at ikaw pa rin ganito. Ngayon, desisyon mo yan. Pero again, kapag yan nasa labas na 24/7 at magka-holding hands yan at kung nasa Tagaytay pa, malamig, abay, nasa kwarto na kayo ano ba? O dahil baka ako lang kasi to. Meron akong estudyante before Nasabi niya, sir, akala ko noon, para mag-commit ako ng ganito, magawa ko to, kailangan meron akong girlfriend. Kumbaga, parang ang dating noon, magagawa mo lang yon kapag meron kang girlfriend. Girlfriend ka. Ngayon kasi hindi na. Hindi na. Kahit hindi mo girlfriend. Kahit hindi mo girlfriend, nagliligawan pa lang kayo, may nangyayari na. Doon ako na parang nagulat. US. Parang US, di ba? Oo. Kahit nga hindi nagliligawan one night stand. lang kita, makita sa bar, oy, one night stand. Di ba? Totoo naman talagang merong one night stand. Pero yung sabihin nung nagliligawan, hindi pa siya sigurado kung sasagutin siya, may mangyayari na. Wala namang ganun sa atin noon, di ba? Di ka Pero ngayon nga, meron na. Meron ba? Ngayon? Meron nangyayari pag may girlfriend na, o di kaya parang casual lang, hindi naman mag-on, pero nagkatikitan, may nangyari. That's one night stand. My goodness. Lahat yan. Lahatin na natin. Anything is possible now. Anything. Ano na lang ba ang nag-i-stop sa mga bata? Yun na lang ang tanong What stops them? Nasa harapan mo na Situation presented itself.
Nasa kama kayo, nasa kwarto, malamig, may aircon, may sisig. Ba't alam mo yun? Bakit ka may sisig? Sa mga narinig ninyo, whether kung anong generation ka pa, uulitin namin at uulitin, mananatili ang respeto, baby boomer yan, Gen Z, Gen X, Alpha, Omega, respeto lang. Kung anong trip niya, bigay mo. Kung hindi ka naman naapektuhan at hindi ka naman napeperwisyo, hayaan mo lang sila. So sa atin is live life, alam mo yun, maging masaya lang kung anong masaya sa iba. So again, we thank sa mga guests natin sa ating second timer, Rona. Thank you for coming. And Jo, thank you also. Sana hindi pa ito ang huli. May mauulit pa. Okay. Second timer din. Oo, again, we thank everybody sa nagstay sa aming podcast. And also, next week, ipopost namin kung magla-live kami at saka anong oras para maka-join kayo sa comment section, makapag-engage kayo, i-bash nyo kami, i-ano nyo kami. Bahala kayo. You can do anything there. Oh, and of course, we thank you again sa lahat ng mga nag-follow, sa mga nag-share, and sa mga nanonood ng mga previous episode. So, again, thank you everybody for staying, and we always say thank you din sa mga lahat ng live sa aming YouTube, sa aming TikTok, sa aming Instagram. Available din kami sa aming YouTube channel at Facebook. So with that, we say good night and God bless us all. This is episode 20 of Lilac Lounge, the podcast. Good night. Bye. Ah.